Kahit sa ang sulok na lang po kami pumuesto. Kahit sa sahig ayos lang. Magsasapin na lang po kami. Gamutin niyo lang po ang anak ko. Aniya na hindi na maampat ang luha sa mga mata. Hindi ka ba talaga makaintindi, miss? Sabing wala na kaming bakante. Alam mo, yung dinadakdak mo riyan, kung pumara ka na lang sana ng tricycle at umalis ka, di sana nagamot na yung anak mo. Tsaka, kung wala naman kayong pambayad, wag na kayong umasa sa doktor. Hindi po ito charity. Maawa na po kayo pakiusap. Kahit ngayon lang oh. Security, pakuha nga ng babae rito, nanggugulo na eh. What's happening here? Isang baritonong boses ang pumailan lang sa kaguluhan. Dok, yung babaeng yan po kasi kanina pa nanggugulo. Parang auhan niyo na iligtas niyo ho ang anak ko. Wala na ho akong ibang malalapitan pakiusap. Anong problema? Bakit hindi niyo na lang bigyan ng maliit na silid? Bakante naman sa right wing. Kasi po para po sa mga cancer patients yun, Doc. Sensitive kasi ang cancer patients, baka mahawa. Alam ko, doktor ako. At wala namang tao ang room na yun ngayon. You can call the utility to clean and disinfect the room after. Kung may paraan para ma-accommodate tayo ng ibang pasyente, gawin ninyo. Hindi na nakapagsalita ang mga staff at nagtinginan na lamang. Mrs., sasamahan kayo ng nurse sa right wing ngayon din. Hindi maiwasan ng mga taong hindi mapabaling sa kinaroroonan ni Gia. Habang yakap-yakap ni Gia, ang nanghihinang anak ay umiiyak siya. Lahat ng mga mapapadaan ay nagbubulungan. Nakapaskil sa mga mata ang panghuhusga dahil umiiyak siya at nakasalampak pa sa sahig habang yakap-yakap ang nag-aapoy sa lagnat niyang anak. Pangako po, makakahanap din po ako ng pambayad sa inyo. Kahit ngayon lang po, kailangan na talaga ng anak ko. Aniya sa nagsusumamong boses. Puno ng mga rooms namin, wag mong itulad sa public hospital ang hospital namin. Kapag puno na at hindi na pwedeng i-accommodate ay tatanggi na kaagad kami. Ani ng isang babae sa inquiry. Tsaka mukhang wala namang niyang pambayad eh. Mamomroblema na naman tayo sa paghabol sa mga tulad niya, katulad noon. Tayong malalagot pag nagkataon. Bubulong-bulong ng isang kasama ng babae. Narinig niya yon kaya kaagad siyang tumayo habang buhat-buhat ang anak. Hindi po ako tatakbo, huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po gagawin yon. Babayaran ko po kayo. Pero tinaasan siya ng kilay ng isang babae sabay iling. Maniwala. Natutuloy na tayong ako sa mga ganyang dahilan? Basta, i-priority mo yung sigof. Mas wala tayong sabit doon. Darating yun ngayon. Sabat naman ng isa pa. Ibig sabihin ay may bakante naman palang silid pero dahil may mas darating na mas makapangyarihang tao ay wala na siyang chance na makapasok pa roon. At mukhang wala ring balak na tanggapin siya dahil iniisip ng mga to na tatakbuhan niya ang obligasyon niya. Ngayon pa lang ay hinuhusgahan na kaagad siya ng mga to. Kaya lang hindi niya naman pwedeng umalis kaagad doon dahil malayo pa mula roon ang iba pang ospital. Baka kung ano pa mangyari sa anak niya sa daan. Doon ay umaasa siyang pagbibigyan siya, baka kalaunan ay maawa rin ng mga to. Kahit saan sulok na lang po kami pumuesto. Kahit sa sahig ayos lang. Magsasapin na lang po kami. Gamutin niyo lang po ang anak ko. Aniya na hindi na maampuhat ang luha sa mga mata. Kung silid lang din ang problema, wala na siyang pakialam kahit saan sila ilagay ng mga nandoon. Ang importante ay magamot ang anak niya. Sabi ng mga kapitbahay ay baka na dengue ang anak niya. Isang linggo na kasi na pabalik-balik ang lagnat ito at ngayon mas mainit pa ito kumpara noong una. Ang problema ay sinabayan pa iyon ng pagsusuka at pagtatae. Iyon ang mas ikinatatakot niya. Hindi niya na alam ang gagawin. Hindi niya na alam kung papaano pa kumalma. Hindi ka ba talaga makaintindi, misis? Sabing wala na kaming bakante. Alam mo, yung dinadakdak-dak mo riyan, kung pumara ka na lamang ng tricycle at umalis, baka nagamot na yung anak mo. Tsaka kung wala naman pala kayong pambayad, wag na kayong umasa sa doktor, hindi po ito charity.
Ani ng babae na tinaasan pa siya ng gilay. Maawa po kayo, pakiusap kahit ngayon lang oh. Patuloy niya at kulang na lang ay maglumuhod doon habang umiiyak. Pero mas lalo lang nairita sa kanya ang babae. Kinuha nito ang telepono at tinawagan ng security sa labas ng ospital. Security, pakuha nga ng babae rito, nanggugulo siya eh. Nito. Mas lalong bumuhos ang luha niya nang marinig iyon. Imbes na kaawaan siya nito, mabilis siyang lumapit pa upang makiusap habang humahagulhol na. Mas lalo siyang nakatawag ng atensyon dahil sa ginawa niya. Kahit ang staff ay napamura na sa kabila dahil may kausap ito at hindi marinig ang kausap dahil sa ingay niya. Kaya lang wala na siyang pakialam kahit ilang tao pang magalit sa kanya sa ospital na yon. Ang importante ay masaklolohan ng mga to ang anak niyang hinang-hinana. What's happening here? Isang baritonong boses ang pumailan lang sa kaguluhan. Namilog kaagad ang mga mata ng mga staff nang marinig ang boses ng lalaking iyon. Dahil iyak siya ng iyak kaya hindi niya nanilingon ang may-ari ng boses. Doc, yung babaeng yan po kasi kanina pa nanggugulo. Pinipilit niya po kahit wala naman na tayong bakante ngayon. Sumbong ng isa sa mga staff. Sa kabilang banda, si Dr. Nathaniel Reyes ay kasalukuyang papunta sa kabilang wing upang i-check ang mga pasyenteng kakapasok lamang. Siya ay espesyalista sa buto. Karamihan na hawak niyang iyon ng mga nadisgrasya. Kaya lang natigil siya sa second floor nang marinig ang komosyon doon at natagpuan niya ang babaeng may karga-kargang bata habang umiiyak. Parang awa niyo na iligtas niyo ang anak ko. Wala na akong ibang malalapitan. Pakiusap. Humahagulhol na sambit ng babae na may hawak ng bata. Anong problema? Bakit hindi niyo nalang bigyan ng maliit na silid? Bakante naman sa right wing ah. Kunot ang noon niya ng balingan ng staff. Kapansin-pansin ang pamumutla ng staff. Kasi po sa mga cancer patients po yun eh. Sensitive kasi ang cancer patients, baka mahawa ng mga... Alam ko, doktor ako. At walang tao ang room na yun ngayon. You can call the utility to clean and disinfect the room after. Kung may paraan naman na maka-accommodate tayo ng iba pang pasyente, gawin nyo. Aniya sa iritadong boses. Hindi na nakapagsalita ang mga staff at nagtinginan na lamang. Yumuko si Nathaniel upang alalayang tumayo ang kawawang ina ng bata na nakasalampak na sa sahig. Mrs., sasamahan kayo ng nurse sa right wing ngayon. Aniya rito. Umiiyak pa rin ito. Ilang saglit ay dumating ang nurse sa lalaki upang mag-assist sa babae. Saktong lumingon ang babae upang tingnan ng mga staff at matitigan niya ang mukha nito. Animoy mahuhulog ang hawak niyang cellphone nang mapagtanto kung sino ang babaeng yon. Tila nang hina ang tuhod niya. Kung hindi pa siya nakahawak sa dingding ay baka nabuwal na siya. Gia, banggit niya. Natulala na lamang siya. Abala siya at tapos aalis na siya pero hindi na siya makagalaw sa pagkagulat. Ilang taon na rin ang nagdaan. Hindi niya pa rin malilimutan ang mukha ng babae. Sigurado siya, si Gia iyon. Ang babaeng mahal niya. Ang babaeng dahilan ng lahat kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Mas lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang maalalang may hawak-hawak itong bata. Iyon na kaya ang anak nila? Iyon ang sumasalimbay na katalungan sa utak niya. Mataas na ang araw pagising ni Gia, linggo ng umaga. Matagal siya nakatulog kagabi dahil 12:00 sila natapos mag-usap ni Nathaniel. Si Nathaniel ang kanyang boyfriend. 4 years na silang magkarelasyon. Hanggang ngayon ay maayos pa rin at healthy ang kanilang relasyong dalawa. May tampuhan man minsan, ngunit kaagad din naman na naayos. Dahil aminado sila sa isa't isa na hindi nila matitiis na hindi sila nagkakausap sa buong maghapon. Para kay Gia, wala na siyang hahanapin pa kay Nathaniel. Mabait at maalalahanin si Nathaniel. May ambisyon ito sa buhay at matured mag-handle ng relasyon. Anak, nandito na si Nathaniel. Tulog ka pa ba? Abay, sabi mo kagabi, siyang kasama mong magsisimba ngayon. Ani kanyang ama habang kinakatok ang kanyang pinto. Maaga yung tao tapos tulog ka pa riyan. Hay nako, Gia. Hindi alam ng ama niya na gising na siya. Nasa harapan siya ng salamin at nagsusuklay ng buhok. Kanina pa siya nakaligo. Kahit puyat siya kagabi ay sinikap niya pa rin na magising ng maaga.
Alam niyang maagang tutungo si Nathaniel kaya hindi niya paghihintayin ng lalaki. Ngunit sa harapan ng salamin, matapos niyang masuklay ang mahabang buhok, bumuntong hininga siya bago bumaling sa pinto. Kaya lang natigilan siya nang may mapagtanto. Mula sa kama na inuupuan niya ay nakaabang ang wheelchair. Muntik niya nang makalimutan na simula noong Enero ay hindi na normal ang buhay niya. Isa na siyang baldado ngayon. Hindi iyon aksidente. Hindi sa kung anong sugat kundi dahil sa sakit. Hindi siya matukoy na sakit na nagpapahirap sa kanya ngayon. Isang rare na sakit na mukhang siya pa lamang ang kauna-unahang tao na malas na dinapuan noon. Nagsimula iyon noong high school siya. Biglang nawala ang kakayahan niyang tansyahin ang mga bagay-bagay sa paligid niya. Ilang beses siya nakabasag ng baso dahil nilalapag niya iyon sa ere, malayo pa lamang sa mismong mesa. Hindi niya iyon sadya ngunit nangyayari. Hanggang sa bigla na lang hindi niya na rin maigalaw ang isang daliri niya sa paa. Hanggang sa dalawang paa niya na ang hindi niya na maigalaw. Tila ginagawa siyang baldado ng sakit na iyon. Ilang beses siyang kumonsulta sa mga doktor sa buto ngunit hindi nila matukoy ang totoong sakit niya. Malaki na rin ang nagastos ng kanyang ama. Maging ang naiwang tindahan ng kanyang namayapang ina ay naibenta na rin nila. May pait sa ngiti niya nang hilahin niya ang wheelchair at naupo roon. Nagsimula na siyang paggulungin ang kanyang wheelchair upang makababa na. "Papa," aniya sa ama niyang nakatayo sa may paanan ng hagdan. May suot itong apron. Marumi iyon dahil sa pintura. Isang pintor ang kanyang ama. Gaya nito, nagpipinta rin siya. Ang kaibahan lang nila ay binibenta nito ang mga obra nito habang siya naman ay tinatambak niya lang sa kanilang bahay ang mga gawa niya. Mas magaling kasi ang kanyang ama kesa sa kanya. "Halika na, handito na si Nathaniel." Nito ulit. Kaagad na sumulpot ang may itsurang lalaki. Gwapong-gwapo ito sa suot na tiyong polo. Malawak ang ngiti nang makita siya. Kaagad itong umakyat upang ito na ang bumuhat sa kanya sa baba imbes na kanyang ama. "Morning!" Nito bago siya inangat mula sa wheelchair niya. "Morning din." Ganti niya sabay halik sa pisngi ng lalaki. Kahit nasa wheelchair na siya ay hindi nagbago si Nathaniel. Kung papaano siya nitong pakitunguhan noon ay ganun pa rin hanggang ngayon. Ni minsan ay hindi niya nakitang ikinakahiya siya ng lalaki. "Mag-iingat kayo roon. Ingatan mo itong anak ko, iho." Ani pa ng kanyang ama. "Papa naman, kailan naman ako pinabayaan ni Nathan?" Aniya sa ama sabay ngisi. Kinunutan lang siya ng noo ng ama. "Opo tito, aalagaan ko po itong prinsesa ninyo." Ani naman ni Nathaniel na may malawak na ngisi rin sa labi. Nagpaalam na sila at tumuloy na palabas. Tuwing linggo ay ganito ang nangyayari. Sabay sila ni Nathaniel sa simbahan dahil alam niyang sa kanilang dalawa ng kanyang ama ay siya ang mas masipag sa pagsisimba. "Milk tea tayo after ng simba?" Ani Nathan habang papasok sila sa simbahan. "Sure, nung nakaraan hindi tayo nakapag-milk tea." Aniya. Naupo sila sa pangatlong hanay ng mga upuan. Habang nagmimisa ang pare, minsan ay napapangiti si Gia habang pinagmamasdan ng altar. Minsan na rin pumasok sa imahinasyon niya ang senaryo kung saan nakaharap siya sa altar kasama si Nathaniel habang suot ang mga damit pangkasal. Para sa kanya, si Nathaniel na ang lalaking pakakasalan niya. Si Nathaniel lang ang nakikita niyang tao na para sa bagay na iyon. Binalingan niya ang nobyo at ngumiti. Ginantihan din siya nito ng matamis na ngiti. Magkasama silang bumili ng milk tea at nagtungo sila sa tabing dagat. Papalubog na ang araw nang magtungo sila roon. May iilang magkasintahan din na tulad nila ang naroon. "Mas masarap mag-snack kapag ganito, tapos magkasama pa tayo." Hirit ni Nathaniel. Sabay akbay sa kanya. "Hay nako, bolero." Ani at kinurot ito. "Totoo naman eh." Ngumuso ito tapos ay piningat-pingat ang ilong niya. "Kapag nakapag-ipon na ako, bibili ako ng bahay malapit sa dagat para parati nating nakikita ang ganitong sunset." Gumiti siya. Ang totoo niyan ay matagal na nilang plano iyon. Siya naman talagang nakaisip noon. Ang pinakaunang plano nito noon ay ang pagpapakasal. Kaya lang ayaw naman itong maglakad siyang hindi raw bongga ang kanyang wedding gown. Gusto raw nito ng magarang kasal para sa kanya.
Alam niya nag-iipon ng todo ngayon si Nathaniel para roon. Kaliwat kanan ang tinatanggap nitong trabaho para makatulong sa gamutan niya at para makapag-ipon. Tuwing linggo lang ang pahinga ng lalaki, tapos inilalaan pa nito ang libreng araw na iyon para makasama siya. Inabot niya ang kamay ni Nathaniel. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Nathaniel, buntis ako. Natigilan ito at napabaling sa kanya. Napatulala ito ng ilang saglit. Hanggang sa nagbago ang reaksyon nito sa mukha. Biglang dumaan ang pag-aalala roon. At alam niya ang dahilan noon. Dahil iyon sa sakit niya. Ngunit binawi nito iyon nang magaang ngiti at saka siya niyakap. Alam niyang nag-aalala ito para sa kanila ng bata, ngunit hindi nito kayang sabihin sa kanya. Margarita, nag-angat ng tingin si Nathaniel na mapagtantong pamilyar sa kanya ang boses na iyon. At hindi nga siya nagkakamali dahil nandito nga at nakaupo sa high stool ng bar si Agnes. Ang babaeng minsan niya nang nakilala noon sa university na pinasukan niya. IT ang kinuha niya noon. Nakakuha siya ng scholarship noon sa university na yon, ngunit limitado ang kursong pwedeng kunin. 2 years siya sa college at nakilala niya nga ang isa sa sikat sa school na si Agnes. Noong una ay mabait lang ito sa kanya hanggang sa bigla itong nagpakita ng motibo sa kanya noong naging sila na ni Gia. At saka wala siyang nikatiting na pagtingin sa babae. Kaibigan lang talaga ang turing niya rito. Ngayong pareho na silang graduate, ay panay pa rin ang sunod ng babae sa kanya. At minsan ay naiinis na siya. Lalo pa at nakakabastos para sa girlfriend niya na inaakit pa rin siya nito kahit na alam nitong taken na siya. Margarita, aniya sabay lapag ng inumin nito sa harap nito. Ngumisi ang babae. Libre ka na sa linggo? Napabuntong hininga siya at hindi pinansin ang sinabi nito. Tumawa ito nang makita ang iritasyon sa mukha niya. Know what? Pwede mong kunin ang gusto mong kurso kapag sinabi ko sa daddy ko. Pwede kanyang pag-aralin sa mas mahal na. Wala ka na bang ibang order? Putol niya. Sumilay ang mapaglarong ngisi sa labi ni Agnes. Pwede ka bang i-order? Napapailing na lang siya at ni-ready na lamang ang mga shot glass sa tabi. Mukhang hindi niya makakausap ng matino si Agnes. I can do everything you want. I can't afford anything. I can do anything, loves. Ani Agnes sabay ngisi ulit. Binalingan niya ito. Good for you. Mas lumawak ang ngiti nito. I heard may sakit pala ang girlfriend mo. Nagtagis ang bagang niya nang balingan ulit si Agnes. Huwag mong idamay si Gia sa usapan kung gusto mong kausapin pa kita. Bantaan niya sa babae. Agad naman na nanahimik ang babae at bumusangot. Ilang saglit ay iritadong itinungga nito ang laman ng baso. Ano ba kasi ang meron siya na wala ako? I can make you happy naman. I can give you everything. I can do whatever you want. Nito na may pagsusumamo sa mga mata. May pagsuko sa mga mata nang umayo siya ng tayo at tiningnan si Agnes. Bakit ako? Maraming mas deserving sa pagmamahal mo, Agnes. Naiintindihan mo naman siguro na may mahal na akong iba. Hindi ako nag-iisa sa mundong to, Agnes. Marami namang nandyan. Maluwanay na pagpapaliwanag niya rito. Umaasang magigising sa katotohanan ang babae. Ngunit, ngisi lamang ang naging tugon nito at saka nag-angat ng kilay. No, ikaw lang, Nathaniel. Sumusukong na pabuntong hininga na lang ulit siya nang mapagtantong. Wala nang pag-asa si Agnes at talagang hindi niya na mababago ang mga desisyon nito. Nalasing ang babae kalaunan at mas lumala pa ang mga pinagsasasabi nito. Naramdaman ni Nathaniel na siya ang sadya ni Agnes kung kaya't gabi-gabi itong tumutungo sa bar na iyon. Parati itong naglalasing upang masulyapan lang siya. At gabi-gabi na ihayag sa kanya ang nararamdaman nito. Naging kaibigan niya ang babae kung kaya't kahit papaano ay nag-aalala rin siya rito. Hello? Lasing na po siya. Nandito ulit siya sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Aniya sa family driver na Agnes. Sige, paparating na ako. Pakibantay lang saglit sa kanya ha. Ay ng lalaki sa kabilang linya. Tsaka ibinalik niya sa kamay ni Agnes ang phone nito.
Kahit ang driver ng dalaga ay kilalang kilala na siya. Gabi-gabi pa namang maglasing ang amo nito at gabi-gabi na pabalik-balik dito. Malamang sa malamang na makabisa ng mga tauhan nito ang gagawin. Salamat, ani ng driver na makarating. Ngumiti siya tumango. Ingat po. Pasensya ka na rito sa anak ni Hernan, iho. Di ko rin alam kung bakit nagbago na tong batang to. Hindi naman to ganito noon. Ani ng may edad na driver na matagal nang nagtatrabaho sa pamilya ni Agnes. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ng may edad na driver na animoy anak nito si Agnes. Nagpaalam na rin kalaunan ng driver at kinawayan niya pa ng makalayo na. Nakaramdam siya ng pagod nang bumalik siya sa loob ng bar. Ilang saglit ay biglang may tumawag sa phone niya. Napangiti siya nang makita ang numero ni Gia. Hello? Aniya na hindi pa rin maalis ang tingin. Hello po? Kaano-ano niyo po tong may-ari ng phone? Na-aksidente po kasi siya. Isusugod na po namin siya sa ospital ngayon. Imbes na si Gia ang magsalita ay boses ng lalaki ay nasa kabilang linya. Naestatwa na lang siya dahil sa narinig. Ilang saglit pa bago siya natauhan at nakakilos. Kaagad niyang pinuntahan ang ospital na kinaroroonan ni Gia. Sabi niya, kaya niya nang puntahan ng hardware na sinasabi ko kasi mag-iingat naman daw siya. Kaya lang yung hayop na may-ari ng motorsiklo, masyadong matuli ng takbo niya. Ani ng ama ni Gia sa phone at hindi na matapos-tapos ang sasabihin dahil naiiyak na. Walang malay si Gia nang abutan niya sa ospital. Hindi niya alam kung ano na ang sitwasyon nito. Gusto niyang itanong ang tungkol sa bata. Kaya lang nablangko na siya at hanggang sa labas lang siya nagsilid at hindi magawang pumasok. Ni hindi niya kayang tagalan ang pagtitig sa babae mula sa labas. Parang dinudurog ang puso niya. Sa huli ay natagpuan niya ang sariling nasa labas ng bahay ni Agnes. Tumutulo ang kanyang luha at pakiramdam niya. Kaya niyang isuko ang sarili niya sa mga oras na yon. Basta para kay Gia. Para sa pinakamamahal niyang si Gia. Nathaniel? Bakas ang gulat sa mukha ni Agnes nang makita siya mismo ang nagtungo roon. You're here! Kalaunan ay napangiti kaagad ang babae. Habang hindi naman nagpabago ang hinagpis at kalamigan sa aura niya. Animoy walang buhay ang kanyang mga kilos habang nakatayo sa harapan ni Agnes. Ang alam niya ay matumalang benta ng mga paintings ng ama ni Gia. Maging ang pagkukumpunin nito ng mga mesa at upuan ay ganun din. Halos paubos na rin ang ipon ng mga ito dahil sa maintenance si Gia at paniguradong walang pambayad ang mga ito sa ospital at kailangan na mailigtas si Gia. Hindi niya kakayanin kapag nawala ito. Sabi mo kaya mong gawin ang lahat ng gusto ko kapag pumayag ako maging tayo. Panimula niya ngunit nananatiling walang buhay ang kanyang mga mata. Napalunok si Agnes bago nagsalita. Oo naman! Dahan-dahan siyang tumitig kay Agnes. Kung ganon, iligtas mo ang buhay ni Gia at tulungan mo siyang gumaling sa sakit niya. Bakit hindi pa rin po pumupunta si Nathaniel dito pa? Bakit hindi ko pa siya nakikita? May nangyari po bang hindi maganda? Ani ni Gia sa ama nang magising siya. Huwag mo na siyang hanapin pa. Kung talagang nag-aalala siya sa'yo, dapat nung malaman niyang naaksidente ka, dapat pumunta ka agad siya rito sa ospital. Pero anong petsa na? Hanggang ngayon ay wala pa siya. Kahit text o tawag, wala tayo natanggap mula sa kanya. Ani naman ang kanyang ama. Maging ito ay halatang naiirita na rin. Hindi niya alam kung anong dahilan ng kasintahan. Nakakapanibago dahil hindi naman ganoon si Nathaniel. Kapag may nangyayari sa kanya, natitiyak niyang si Nathaniel kaagad ang nandoon upang daluhan siya. Ito ang pinakaunang beses na wala ang lalaki sa tabi niya, kaya nag-aalala siya. Ayos ang anak niya, walang nangyari sa bata, at malaking pasasalamat niya roon. May tumulong sa kanila upang makalabas sila ng ospital na walang mababayaran. Hindi rin kilala ng kanyang ama ngunit malaking pasasalamat niya sa mga ito. Hanggang sa dumating ang araw na mai-discharge na siya sa ospital. Sinubukan niyang kontakin si Nathaniel, ngunit parang unattended ito. Hanggang sa sinubukan niya rin kontakin ito sa iba pa nitong social media accounts.
Ngunit tila gumuho ang mundo niya nang makita ang katotohanan. Hindi. Nathaniel, Aniya habang napatakip sa bibig. Nakita niyang nakatag na si Nathaniel sa picture na iyon kaya nakita niya. Picture iyon ni Agnes at Nathaniel na magkasama habang nakayakap si Agnes sa braso ng boyfriend niya. Tapos ang caption ay, "To LA." Nabitiwan niya ang phone niya at tulala habang tumulo ang luha sa mga mata. Habang lumalaban siya sa buhay ay heto at nagta-travel si Nathaniel sa ibang bansa kasama ang ibang babae. Ang masama pa'y ang babaeng ito ang sinasabi ng iba na patay kay Nathaniel. Mukhang nagpapakasaya pa nga si Nathaniel kasama ang babaeng to. Muntik na silang mapahamak ng kanyang anak. Kaya anong nangyari? Papaano nagawa ni Nathaniel to? Kumain ka ng marami. Aning kanyang ama na may pait sa mga ngiti. Nilagyan nito ng sunny side up ang kanyang plato tapos ay kanin. Salamat po. Ani at pilit na umiwas sa tingin ng ama. Namamaga pa kasi ang mata niya mula sa pag-iyak. Ayaw niya namang mag-alala ang ama pero sa lakas ng mga hagulhol niya kagabi, hindi na siya sure ngayon kung talaga bang hindi alam ng ama na umiiyak siya. Gabi-gabi na lang siyang ganito simula nung malaman niyang ginawa ni Nathaniel. Kapag umiiyak ang mama, nasasaktan din ang baby sa loob. Kung anong nararamdaman ng ina, ay ganun din sila. Alam ko ang nararamdaman mo pero lumaban ka anak para sa apo ko. Sa'yo na lamang siya umaasa ngayon. Ani ng ama at hinawakan ng marahan ng kanyang kamay. Tumulo na naman ang luha niya dahil sa sinabi ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, tila nagising siya sa katotohanan. Dahil sa sakit na nararamdaman, muntik niya nang makalimutan na nakakasama iyon sa anak niya. Dumaan ang ilang buwan at dumating ang araw ng pagsilang ng kanyang anak. Galit siya kay Nathaniel, ngunit may mga panahon na gusto niya itong makita. Galit siya ngunit naglaho ang pagmamahal niya dito. Matapos yung mga anak ay panay ang baling niya sa pinto ng ospital. Umaasa siyang darating ito upang makita ang kanilang anak. Ngunit hindi nangyari iyon. Papa, pahinga po muna kayo. Ako naman po ang magbabantay kay baby. Aniya sa ama nang maabutan ng ama na kalong ang gising niyang anak. Dahil newborn ito, kaya isang buwan itong gising sa gabi. Pareho silang puyat ng kanyang ama kakabantay sa bata. Mabibinat ka, kakapanganak mo pa lang. Matulog ka na roon. Anito. Ngumiti siya at lumapit sa ama. Sapat na po ang tulog ko. Kaya kayo naman po ang magpahinga pa. Bumuntong hininga ito. Alam niyang gustong gusto na rin itong matulog. Ipinaubaya nito ang kaniyang anak sa kanya upang siya naman ang humele rito. Napangiti siya nang mapagmasdan ng anak ngunit may kaakibat na sakit. Kamukhang kamukha kasi ito ng ama nito at nasasaktan siya sa tuwing naaalala ang ama ng kanyang anak. Papa, kakain na po tayo. Naganda na po ako ng agahan natin. Ani sa ama isang umaga. Matagal gumising ang kanyang ama at nagtaka siya. Pinasok niya sa silid ang ama at nakita niyang nakatagilid ito at mukhang tulog pa rin. Napangiti siya at saka nilapitan ng ama habang pinapagulong niya ang kanyang wheelchair. Hinawakan niya sa braso ang ama ngunit nagulat na lamang siya na mapagtantong malamig na ang braso ng kanyang ama. Papa, aniya habang inaalog ito. Nagsimula nang tumulo ang luha niya nang makitang maputla na rin ito at wala na itong pulso. Hirap siyang tanggapin, ngunit ang katotohanan ay wala na talaga ang kanyang ama. Iniwan na rin siya nito. Iilan lang ang kaanak na nagpunta. Ayon sa nalaman nila ay inatake sa puso ang kanyang ama. Alam niyang dahil sa nangyari sa kanya, pati ito ay stress na rin. Iha, nakikiramay kami. Sambit ng kanilang kaanak. Ingat po kayo sa biyahe. Tugon niya habang nakatayo sila sa labas. Tinapos sa mga ito ang huling lamay bago umuwi. Kaya iilan na lang ang kaanak na nakilibing. Mas lalo siyang nahirapan sa pagkawala ng kanyang ama. Baldado siya at wala siyang kakayahang maghanap buhay dahil unti-unting kinakain ng sakit na ito ang kanyang buong katawan. Mas lalo siyang hirap ngayong wala ng ama
Ang inaalala niya na lang ay ang kanyang anak. Madadamay ito sa kamalasang nangyayari sa kanya. Ngunit isang araw ay may dumating na mga tao sa pintuan ng kanyang bahay. "Hello po, andito po kami para tulungan kayo. Narinig po namin ang tungkol sa sakit ninyo. May nagmagandang loob po na mag-sponsor para matulungan kayo." Pagpapakilala nito, doon niya napagtantong hindi naman pala siya ganong kamalas dahil tamang-tama lamang ang pagdating ng mga ito sa buhay niya. "Mama!" Nagising si Gia nang marinig ang boses ng kanyang anak. Nang magmulat siya ng mga mata ay sumalubong sa kanya ang nakangiting mukha ng anak. "Mama, gising ka na po!" Nito na nakangisi pa rin. Napilitan siyang bumangon. "Anong oras na ba, baby?" "8 na po, kaya nangutang po ako kay Aling Pili ng ulam dahil may kanin naman tayo." Nito. Namilog ang mata niya. "Diyos ko, late ka na!" Mabilis siyang tumayo at naglagay ng tali sa buhok. Sumunod din naman pababa ang kanyang anak. Kaya lang nagulat siya nang makitang nakahanda ng pagkain sa hapag. Kaya nagtataka siyang nilingon ng anak. "Kumain ka na?" Niya na may pagtataka. Tumango ito. "Opo, nauna na po ako. Aalis na ako ngayon kaya kumain na po kayo." Sa kanya lang napagtantong, nakabihis na pala ang kanyang anak. Nagtira ito ng ulam upang makakain na siya. Grade 2 lamang si Adrian. Ngunit dahil sa kahirapan, maagang nag-mature ang bata. Tumakbo si Adrian palabas dala ang bag nito. Kaya mabilis siyang sumunod upang ihatid malang ito kahit hanggang sa labasan lang. "Mag-ingat ka, anak," pahabol niya. Kumaway lamang ito sa kanya tapos ay sumakay na sa naghihintay na tricycle sa unahan. Yumuko siya nang may kumapit sa binti niya. Pinalis niya ang putik at napahinto ng mapagmasdan ng kanyang binti. Ilang taon ang nagdaan. Sa tulong ng mga taong dumating sa tahanan nila, ay nakayanan niya ang lahat. Nagbago ang buhay niya nang pansamantalang napagaling ng mga ito ang kanyang binti. Hindi panghabang buhay at pansamantala lamang, ngunit malaking bagay na iyon upang mapalaki niya man lang muna ng kanyang anak bago siya kunin mula sa mundong ito. Gusto niya pang makasama ng matagal ang kanyang anak kung papayagan sana siya ng pagkakataon. Ngumiti siyang pumasok ulit sa loob upang kainin ng pagkaing inihanda ng kanyang anak. Sa kabilang banda, tahimik naman na pinagmasdan ni Nathaniel ang mga gusali sa labas ng condo unit. Walang suot pang taas at pajama lamang pambaba. Hawak niya sa kabilang kamay ang baso ng whiskey. Mas nahubog ng gym ang katawan ni Nathaniel habang tumatagal ay nagmamature din ang mga features niya. Sa mga nagdaang taon ay naging successful na doktor na siya sa mga mata ng mga tao. Ngunit sa puso niya, hindi pa rin siya successful. Dahil ang mga taong dahilan ng lahat ng ito ay malayo na sa kanya. Kahit sa ang sulok man siya magpunta ay nakikita niyang nakangiting mukha ni Gia. Hanggang sa mga oras na yon ay si Gia pa rin ang laman ng puso't isipan niya. Isang kamay ang gumapang sa tiyan niya at kalaunan ay umakap na sa kanya. "Morning, babe." Nito. Nang lingunin niya ay sumulubong sa kanyang mukha ni Agnes. Tanging kumot lamang ang nakatakip sa katawan nito. Pinagbibigyan niya ang babae sa gusto nito, kapalit ng mga bagay na binigay nito sa kanya. Ngayon ay naging doktor na siya. Pinag-aral siya ng ama nito at nakuha niya ang kursong gusto niya. Nag-aral siya sa ibang bansa at naging magaling na neurologist. "Let's go. Kumain tayo sa paborito kong resto." Yaya nito. Binalik niya ang tingin sa labas. "Mauna ka na, susunod ako." Bumusangot si Agnes at napilitan na lamang na magbihis para bumaba. Nasa LA sila at ngayong araw na ito, matatapos ang kanyang kontrata sa isa sa mga hospital doon. Bukas ay babalik na siya ng Pinas. Iyon ang pinakahihintay niyang mangyari. Mo'y napakabagal ng takbo ng oras. Gusto niya nang makauwi kaagad. Habang pinagmamasdan niya ang mga matatayog na building, ay isang alaala ang nanumbalik sa isipan niya. "Anong kailangan mo? Matapos mong iwan ang anak ko, tatawag ka ngayon. Alam mo ba kung gaano siyang naghirap ngayon?" Galit ang tono ng boses ng ama ni Gia nang isang beses ay tawagan niya ito.
Alam niyang hindi siya pwedeng kumontak sa mga ito dahil kasama iyon sa napag-usapan nila ni Agnes. Pero hindi niya kinaya isang araw. Miss na miss niya na si Gia at gusto niyang malaman ang kalagayan ng babae. Halos hindi na siya makatulog kakaisip, kaya napilitan siyang tawagan ng ama nito. Naiintindihan ko po. Sorry po. Aniya sa nanginginig na boses. Huwag na huwag ka nang tumawag dito ulit. Sinusubukan ka ng kalimutan ng anak ko. Kaya hayaan mo siyang makalimot at makapamuhay ng maayos. Ani ng ama nito. Matapos ang tawag na iyon ay nalaman niyang na maalam ang ama ni Gia. Pakiramdam niya ay siyang dahilan ng pagkamatay nito. Dahil sa matinding galit sa kanya ay inatake ito sa puso. Neurologist ang kinuha niya nang malaman niyang related sa utak ang sakit ni Gia. Hinalungkat niya ang mga files na naging process sa paggamot kay Gia sa ibang bansa. Nalaman niyang hindi 100% na gumaling si Gia. Darating ang panahon, babalik lang din ulit ang sakit nito. Kung kaya't sinimulan niyang pag-aralan ng proseso na in-apply ng mga doktor na iyon kay Gia. Sinikap niyang malaman ang lunas dahil kapag pumalpak siya, baka hindi niya kayanin. Si Gia lang ang dahilan kung bakit lumalaban pa rin siya hanggang ngayon. Kaya kailangan niyang gawin ang lahat upang madugtungan niya ang buhay ng babaeng mahal. Nilagok niya ang huling whiskey sa baso niya tsaka inalapag sa mesa sa tabi. Nagsimula na siyang magsuot ng polo at trouser tsaka kinuha ang susi ng kanyang Lamborghini. Habang malayo siya kay Gia, nagsisikap siyang bumuo ng mga plano na maaaring makatulong sa kanila ni Gia oras na kumalas na siya kay Agnes. Babayaran niya si Agnes at ang pamilya nito sa danyos upang wala na siyang utang sa mga ito. Kailangan lang maghintay ni Gia na mabuo ang lahat ng plenano niya. Pinangako niyang hindi na siya lalayo pa rito oras na nakabalik na siya sa babae. Makabalik si Gia mula sa ibang bansa matapos siyang gamutin sa sakit niya ay binenta nila ang bahay niya. Sa isang squatter area sila nakabili ng murang bahay. Kalaunan ay unti-unti na rin siyang nasasanay sa buhay nila roon. Naging labandera na rin siya ng mga trabahante sa planta na malapit sa tinitirhan nila. Hindi kasyang kita niya sa pang-araw-araw nila ng kanyang anak, ngunit pilit nilang pinagkakasya iyon. Ang problema lang ay dumating ang pagkakataong hindi nila inaasahan. Nagkasakit ang kanyang anak. Wala silang kapera-pera sa pagkakataong yon. At hindi inaasahan ni Gia na darating ang panahong magmamakaawa siya sa ospital upang iligtas ang kanyang anak. At malaki ang pasasalamat niya sa doktor na siyang pumayag upang magamot ang kanyang anak. Napag-alaman na tama ang hula ng kapitbahay nila. Dengue nga ang dumapong sakit sa anak niya. Nagpasalamat siya na matapos ang ilang araw na pamamalagi nila sa ospital ay umayos na ang lagay ng kanyang anak. Magkano po lahat ng bill? Paid na po ang bill ninyo, may nagbayad na po. Putol ng staff nang lumapit siya upang mag-inquire sa bayarin nila. Aaminin niyang kinabahan siya na malaman ang babayaran nila, ngunit napalitan naman iyon ng gulat nang marinig ang sinabi ng staff sa kanya. Po? Sino pong nagbayad? Niya na naguguluhan pa. Si Doc po mismo ang nagsabi na huwag na po kayong pagbayarin. Nito. Napakurap-kurap siya at matagal bago nag-sink in sa isipan niya ang sinabi ng babae. Nang mapagtanto ang narinig ay kaagad siyang umalis doon. Hindi niya hahayaang bayaran ng iba ang bills niya sa hospital na yon. Alam niya mabait ang doktor ngunit hindi siya magte-take advantage sa kabaitan nito. Pwede ko bang makausap si Doc ngayon? Niya sa sekretarya nito. Check up po ba? Umiling siya. Hindi po, personal na bagay lang. Tiningnan nito ang folder sa harapan nito at saka bumaling sa kanya. Pasok na po kayo. Mamaya-maya pa naman ang next na pasyente niya. Nagpasalamat siya at kaagad na pumasok. Alanganin ang ngiting pumaskil sa labi niya. Nang makapasok, kinakabahan siya. Hindi niya alam kung anong unang sasabihin niya. Good morning po, pasensya na po kung... Nabitin sa ere ang ngiti niya at napalitan ng pagkatulala nang makitang umupo na ng doktor. Animoy nananaginip siya habang nakatayo sa harapan nito. Nathaniel?
Wala sa sariling nakatitig siya sa lalaki. Sinong mag-aakalang after ng ilang taon ay heto at magkikita ulit sila ni Nathaniel sa ganitong pagkakataon. Kaya lamang sa magkaibang sitwasyon. Dahil ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang doktor at mukhang successful na sa buhay. Samantalang heto siya, isang inang walang magandang buhay na maibigay sa anak dahil isang hamak lamang na labandera. Sa pagkakataong ito ay nakaramdam siya ng pandiliit sa sarili. Napakalayo na ng agwat nila sa isa't isa. Sorry, maling silid yatang napasukan ko. Aniya at kaagad bago nakapagsalita si Nathaniel. Kaagad siyang tumalikod. Halos lumuwang puso niya sa dibdib dahil sa lakas ng kabog niyon. Ani mo'y lumulutang siya habang naglalakad palayo. Parang gusto niyang tumakbo para makalayo kaagad kay Nathaniel. Nang maalala niya ang lahat ng ginawa ng lalaki ay umahon ng galit sa puso niya. Anong tumatakbo sa utak nito? Pinapamukha ba nito sa kanya na magkaiba na sila ng sitwasyon ngayon? Na mas mabuti ng kinalabasan ng paglayo nito sa kanya? Mas lalong lumala ang puot sa puso niya dahil sa ideyang yon. Kaya lang, bago pa siya makarating sa silid na ginagamit ng kanyang anak, ay may humawak sa kanyang braso. Mabilis siya nitong nahila tungo sa tahimik na parte ng ospital. At sa pagmulat niya ng mata, ay ang mukha ni Nathaniel ang agad na sumalubong sa kanya. "Can we talk?" Anito sa mahinang boses. Pero imbes na hayaang magsalita si Nathaniel, ay tinulak niya ito at akmang aalis. Ngunit kaagad siyang hinawakan ito sa braso. "Please, Gia." Anito na may pagsusumamo sa mga mata. "Wala tayong dapat pag-usapan, Nathaniel." May galit sa mga mata niya ng balingan ng lalaki. "Siya na bang anak natin?" Anito sa nanginginig na boses. Nagbitiw siya ng sarkastikong ngiti at kumuyom ang kamao. "Hindi ikaw ang ama niya." Natigilan si Nathaniel. "Anong ibig mo sabihin?" Maging siya'y naguluhan sa naging reaksyon ng lalaki. Ayaw niya sanang magsinungaling pero kailangan niyang gawin. Ayaw niyang isipin ni Nathaniel na hindi pa siya nakaka-move on. "May nakilala ako matapos mo akong iwan." Medyo kabado pa siya nang sabihin iyon. "Hindi lang naman ikaw ang lalaki sa mundo. Akala mo ba hindi ako makakahanap ng iba dahil lang naging tayo noon?" Binawi niya ang kamay niya at nanatiling sarkastiko ang ngiting iginawad niya sa lalaki. "Wala nang anak natin. Magmula nung iwan mo kami kaya wala ka ng anak sa akin, Nathaniel." Akmang aalis na siya ngunit nilingon niya ulit ito. "Siya nga pala, huwag kang mag-alala. Sisikapin ko makabahay dito sa ospital." Kaagad silang nagligpit ng mga gamit nang dumating na ang araw na madidischarge na ang anak. Ayaw niya nang magtagal pa roon. Lalo pat alam niyang nasa ospital na iyon si Nathaniel. "Makakauwi na tayo, Mama. Magaling na po ba ako?" Ani ng kanyang anak ng may inosenteng tingin. Ngumiti siya sa anak at tumango. "Oo, magaling ka na, kaya uuwi na tayo." "Sorry, Mama." Anito at napayoko. Naggulat siya sa sinabi ng anak. Nagbitiw siya ng alanganing ngiti. "Bakit ka naman nagsusorry?" Bakas ang lungkot sa mga mata nito nang magsalita. "Kasi dahil po sa akin nabawasan na naman po ang ipon ninyo. Kung sana nag-ingat lang ako para..." Kaagad siyang umiling bago pa matuloy ang anak sa sasabihin. "Huwag kang mag-isip ng ganyan. Wala kang kasalanan. Hindi mo ginustong magkasakit ka. Nagkataon lang talaga yon. Tsaka, yung ipon ni Mama, mapapalitan yon. Makakaipon ulit ako." Paliwanag niya sa anak upang hindi na ito makaramdam pa ng guilt. Medyo alanganin ang ngiti ng anak nang magtungo na sila sa baba. Palabas na sila ng lobby nang biglang may pumaradang itim na kotse sa labas. At natigilan siya nang lumabas mula roon ang lalaking ayaw niyang makita sa araw na yon. "Ihahatid ko na kayo," offer nito. Natulala siya ni hindi niya namalayan na nakatitig na ang lalaki sa kanyang anak. Napalunok si Nathaniel habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Kamukhang kamukha ito ng lalaki kaya kinabahan siya. Kaagad niyang kinuble sa likuran niya si Adrian.
Nasa inyo ba ang ama ng anak mo? May pagtagis ang bagang na usisa ni Nathaniel. Gusto ko siyang makita ngayon, kaya sasama ako. Ihahatid ko kayo. Ilang beses siyang napalunok at hindi na magawang magsalita nang buksan nito ang pinto sa likuran ng sasakyan. Kinabahan si Gia sa sinabi nito, ngunit hindi siya padadaig. Ito ang may kasalanan sa kanya kaya bakit siyang matatakot dito? Nagtagis ang bagang niya. Sino ito para mag-demand sa kanya ng ganon? Huwag na, sasakay kami ng jeep pa uwi. Aniya na may lamig sa boses. Mama, sumakay daw po tayo sabi nung... Kaagad niyang tinakpan ang bibig ng anak. Talagang sasabat pa ito gayong nagpapalusot na nga lang siya sa ama nito. Tara na Adrian. Tapos ay hinila niya ng anak palayo. Bago pa may gawin si Nathaniel ay kaagad niyang sinakay si Adrian sa jeep, nakakarating lamang. Kita niyang nagtataka talaga ang anak niya, pero wala na siyang pakialam. Tatakasan nila si Nathaniel. Ilang araw rin na nananatili sa isipan niya ang naging interaksyon nila ni Nathaniel, lalo na noong mapansin niyang nag-iba ang reaksyon nito nang matitigan nito ang anak nila. Kahit sa ang anggulo ba naman tingnan ay kamukhang kamukha talaga nito ang ama. Kaya pakiramdam niya ay nagdududa si Nathaniel nang makita ang anak. Mama, may taong naghahanap sa inyo. Ani ng anak niya isang umaga habang papasok sa sala. Iniwan niyang hinuhugasan at akmang tutungo sa sala. Kaya lang natigilan siya nang makita kung sino ang nasa sala nila ngayon. Ni hindi man lang siya hinintay ng anak niya. Basta-basta na lang itong pinapasok ito. Gia, ani to sa baritonong boses. May mga bitbit na supot ang lalaki. May ilang karton din sa lapag. Nagtagis ang bagang niya. Anong ginagawa ng lalaking to rito? Paano mo kami nahanap? Aniya na may bakas ng iritasyon sa mga mata. Tumikim ito bago nagsalita. Sinundan ko kayo. Kumuyom ang kamuon niya. Ano ba talagang kailangan mo? Mama, mukhang hindi naman po siya masamang tao. Eto nga po, may dala pa nga siyang mga groceries. Singit ng kanyang anak na kararating lamang sa sala. Binigyan niya ng matalim na tingin ng anak. Wala kang alam, kaya huwag kang sumasabat, Adrian. Sinasabi ko na sa'yo, hindi magandang pag-uugali yung sumasabat sa usapan ng mga matatanda. Kaagad na napayuko si Adrian nang mapagalitan niya. Sorry po. Mahinang sabit naman ni Adrian. Tapos ay binalingan niya si Nathaniel. Ilang beses na palunok ang lalaki. Ang kilala nitong Gia ay iyong babae, mahinhin, soft-spoken at parating nakangiti. Ngunit wala na iyong dating Gia na ngayon. Ibang Gia na ang nasa harapan nito. Naging ganito siya dahil sa mga karanasan niya. Binago siya na naging sitwasyon niya. Si Nathaniel ang sinisisi niya sa bagay na yon. Nilapitan niya ang dala ni Nathaniel at patulak na ibinalik sa lalaki ang supot ng mga groceries. Dalhin mo yan lahat, huwag ka nang bumalik dito. Tahimik na kami rito, huwag mo na kaming guluhin. Aniya sa malamig na tono. Gia, mahinang sabit nito sa pangalan niya. Hindi naman kaagad kumilos si Nathaniel kung kaya't siya na mismong kumuha ng karton na dala nito kanina at dinala sa labas. Tapos ay hinila niya palabas si Nathaniel. Umalis ka na, patuloy niya. Tapos ay pinagsarahan ng pinto ang lalaki. Nang maisara niya ang pinto ay kaagad na tumulo ang luha niya. Naiinis siya dahil hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya sa tuwing nakikita niya si Nathaniel. Kung sana makamove on na siya. Kung sana makalimutan niya ng lahat ng tungkol kay Nathaniel. Hindi sana ganito. Samantala, tila wala naman sa sariling nakaupo si Nathaniel sa harap ng manibela. Nakatingin siya sa harap ng bahay ni Gia. Kahit itinaboy na siya ng babae, ay hindi niya pa rin magawang iwan ang lugar na iyon. Gusto niyang makausap si Gia. Gusto niyang umamin ito sa totoo. Dahil noong nakita niya ang bata, aaminin niyang kaagad siyang kinabahan, kaagad siyang naguluhan. Kung anak nga ito ng ibang lalaki, bakit kamukhang kamukha niya ang bata? Ngunit sino ba siya para usisain ng babae samantalang siya itong may utang na paliwanag kay Gia? Dahil bigla na lang siyang naglaho na parang bula.
Mga bandang 1 a.m. siyang umalis, kaya lang pag uwi niya ay ang iritadong tingin ni Agnes ang sumalubong sa kanya. "Saan ka nang galing?" Kaagad nito ang salubong. May inasikaso lang ako." Aniya sa pagod na boses. "Inasikaso? Talagang inabot ka ng madaling araw?" Nito at nagsisimula na magtaas ang boses. Ayaw niya na sanang makipagsagutan sa babae. Pagod na siya sa mga nangyari sa araw na yon. Ayaw niya nang dagdagan ang stress niya. "Come on, Agnes, wag ngayon. Gusto ko lang matulog." Ani at napasapo sa noo. "No, magpaliwanag ka. Kanina pa ako naghihintay sa'yo tapos uuwi ka ng ganitong oras ang wala malang sasabihin? Ano na?" Napabuntong hininga siya. "Stop this, Agnes." Pero humarang pa rin ang babae kahit na ilang beses niyang sinabi na tumigil. "I said stop it, Agnes!" Sa pagkakataong to ay tumaas na ang boses niya. Napaatras ang babae dahil sa ginawa niya. Halata ang gulat sa mga mata nito nang gawin niya iyon. Pagod na ako. I want to sleep. Galing ako sa trabaho. Kailangan ko pa bang mag-explain parati sa'yo? Marami akong inaasikaso. Ano, kailangan ko pa bang i-report sa'yo masking paghinga ko? Alam mo, minsan nakakasakal na tong ginagawa mo eh. Patuloy niya. Natulala si Agnes. Hindi kaagad ito nakahuma sa kinatatayuan. Ilang saglit ay sumunod din kaagad ang babae. "I'm really sorry, hindi ko sinasadya. Nag-aalala lang ako kaya ako nasabi yun. Hindi ko na uulitin." Nito at sunod ng sunod sa kanya. Hindi na siya nagsalita at dumiretso na sa banyo upang mag-shower. Sinadya niya magtagal doon upang hindi niya na maabutan na gising si Agnes. A family dinner. Diyon ang sabi ni Agnes sa dapat nilang puntahan. Alam kaagad ni Nathaniel ang rason ng family dinner na iyon dahil natitiyak niyang may ginawa na naman si Agnes upang ipatawag sila. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Angelita Ablao ng Oriental Mindoro, Carmelita Velarde from Hermosa, Bataan, at Nora Floranta from Imos, Cavite. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Good evening, Papa. Aniya sa ama ni Agnes. Si Agnes ang masayang lumapit sa ama upang halikan ng pisngi nito, pati ang ina. Samantalang tahimik at seryoso ang kanyang mukha na nakatayo siya sa tabi. Hinintay niya makalapit sa upuan si Agnes upang ipaghila ito ng upuan bago siya maupo. "Iho, how are you? I heard parati ka na lang daw late na umuwi." Patutsada ng ina ni Agnes. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti bago nagsalita. "I'm good, ma. Busy lang parati sa work." Simula nung ma-engage siya kay Agnes, ay mama at papa na ang pinatawag sa kanya ng mga magulang ni Agnes. Animoy gusto na kaagad ng mga ito na ituring niyang asawa si Agnes, gayong wala pa naman silang kasal. "O baka naman niloloko mo ng anak ko?" Bumbelta naman ang ama ng babae. Sumeryoso ang itsura niya. Sa simula pa lang alam naman nitong nag-aagaw lang ang anak nito. Kinukonsinti lamang ng mga ito si Agnes. "Daddy, mahal ako ni Nathan. Kaya alam kong hindi niya ako lolokohin." Depensa naman ni Agnes, sabay hawak sa braso niya. "Siguraduhin mo lang, Nathaniel. Dahil kapag nalaman kong niloloko mo itong prinsesa namin, abay tatanggalin kita sa ospital ko. At ang mas malala, ay patatanggalin din kita ng lisensya." Pagbabantahan ng ama, nananatiling malamig ang aura niya habang nakatitig sa ama ng dalaga. Kasalanan niya naman kung bakit siya napunta sa sitwasyong to. Siya mismo ang lumapit kay Agnes, kaya kailangan niyang tiisin ang lahat ng ito.
Natapos ang family dinner na puros pag-aangat ng bangko ang ginawa ng ama ni Agnes. Isang politiko ang ama ni Agnes, samantalang retired na doktor naman ang ina. Sa ina ni Agnes ang hospital na pinagtatrabahuhan niya ngayon, kung kaya't may kapangyarihan nga ito na paalisin siya roon. Kaya lang, hindi naman siya natatakot sa bagay na yon, dahil hindi naman siya umaasa sa trabaho niya sa ospital. "I'm tired na, can we go home now?" Ani Agnes sabay hikap. Kakaalis lang ng parents ng babae at pakiramdam niya ay nabunutan na siya ng tinik sa dibdib matapos ang family dinner na iyon. Kanina pa siya kating-kate na umalis. "Mauna ka na, may pupuntahan ako." Aniya sa malamig na tono. "Saan naman?" Nakanguso na usisa ng babae. Kunot noong nilingon niya si Agnes. Fine, uwi na lang ako mag-isa." Napilitan si Agnes nung sumakay sa kotse na dumating. Balak niyang sumakay lang ng taxi ngayon. Nagtungo siya sa bar at balak niyang magpakalunod sa alak ngayon. Idadaan niya na lang sa pag-inom ang stress niya. Kapag uuwi siya ay paulit-ulit lang din nababalik sa utak niya ang lahat ng problema niya. Tapos dadagdag pa si Agnes na tsak na kukulitin na naman siya. Sa kabilang banda, kakatapos lamang ni Gia na labahan ang 3 batsa ng labahin mula sa kanyang suki. "Mama, kakain na tayo!" Nakangiting yaya ni Adrian. Napangiti naman siya. "Nako, nakapag-ready ka na kaagad. Maaasahan talaga tong anak ko." Ginulo niya ang buhok ng anak habang papasok sila. Naabutan niya ang gulay na kalabasa sa mesa. Ito yung luto ng karinderya dyan sa malapit. Hindi pa naman kasi marunong sa pagluluto ng ulam ang anak niya. Pagluluto pa lamang ng kanin sa rice cooker ang alam ng anak niya. Pero nakakatuwa na naghahanap ng paraan ng bata upang makakain na sila ng hapunan nang hindi na siya ang nag-aasikaso. Abala kasi siya. Sa dami ng labahin ay hindi na siya makapagluto. "Ito po plato mo, mama. Kakain na po tayo." Nito na nakangiti pa matapos siyang abutan ng plato at kutsara. Masaya silang naghapunan. Inayos na rin ang anak niya pati ang tulugan niya. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Ilang saglit ay may kumatok, natigilan siya. Kaya dali-dali siyang lumabas ng silid. Siya ang dapat na bumaba at magbukas niyon. Kaya lang, nasa hagdan pa lang siya ay naabutan niya na naman na binuksan ni Adrian ang pinto. "Adrian!" Nasigawan niya tuloy ito. "Mama!" Ani ng anak na mukhang gulat na gulat din. At nang silipin niya ang nasa sahig ay nakita niya si Nathaniel doon. Nakasalampak. Mukhang wala sa sarili. Malayo pa lang amoy niya na agad ang alak. "Mama, anong nangyari sa kanya?" Inosenteng tanong ng anak. Nagtagis ang bagang niya at binalingan si Adrian. "Umakyat ka na sa taas at pag-aral. Ako nang bahala rito." Aniya sa anak. Kahit halatang ayaw pang umakyat ng anak ay napalitan nitong sumunod sa sinabi niya. Sa huli, problemadong binalingan niya si Nathaniel. "Paano ka nakarating dito?" Iritadong wika niya habang nakatingin sa nakapikit na si Nathaniel. Inakit niya sa taas ang lalaki dahil hindi niya naman pwedeng palabasin ito. Lasing ito at baka kung ano pang gawin nito ng mga adik sa labas. Pagod na siya tapos dumating pang isang to para bigyan siya ng konsumisyon. Inilapag niya sa kama ang lalaki at tinanggal ang sapatos nito. "Gia, huwag mo akong paalisin, please, Gia." Natigilan siya sa pagtanggal sa huling medyas nito nang marinig iyon mula sa bibig nito. Tumayo siya at pinagmusta ng mukha ni Nathaniel. Napahawak siya sa dibdib nang maramdaman ng malakas na pagkabog niyon. Hindi niya inaasahang hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang reaksyon ng puso niya sa tingna sa paligid ng lalaki. Mula ulo hanggang paa, malaki na ang pinagbago ng lalaki. Siguro nga ganon talaga pag mapera na at may magandang buhay. At siguro nga hindi niya na makikita ang ganito ang lalaki kung magkasama pa rin sila noon. Pakiramdam niya siya ang naghahatid ng malas sa buhay na to. Siguro nga tama lang na kinalimutan niya na si Nathaniel. "Gia." Biglang hinawakan ng lalaki ang kamay niya at hinila. Bumagsak tuloy siya sa ibabaw nito at diretsong dumampi ang kanyang labi sa labi nito. Namilog ang mga mata niya kasabay ng pagwawala ng puso niya. Animo ay katulad ng dati. Iyong unang halik na si Nathaniel din ang may gawa. "I love you." Nakapikit na sambet na Nathaniel.
Alam niyang hindi nito alam ang mga pinagsasasabi nito. Natauhan siya at umahon upang makalayo kaagad kay Nathaniel. Napatakip siya sa bibig at nagtungo kaagad sa silid ng anak upang doon muna matulog sa gabing yon. Hindi pa ba siya gising? Usisa ni Gia sa anak na panayang tambay sa silid niya at binabantayan na magising ang lasing nilang bisita kagabi. Hindi pa ma, gusto mo po gisingin ko? Huwag na, natutulog siya. Hayaan mo siyang matulog dyan. Awat niya kaagad. Ang totoo ay hindi niya lang talaga kayang harapin sa Nathaniel pagkatapos ng nangyari sa kanilang dalawa kagabi. Tsak niyang siya lang ang may alam, ngunit magigilty siyang harapin ang lalaki ngayon. Mama, gising na siya! Nagulat siya nang tumakbo pa ang anak sa kusina upang ipaalam sa kanya iyon. Iritado tuloy siyang naglapag ng pinggan sa mesa habang hawak ang dibdib. Sir, tamang-tama, kakain na kami. Kumakain ka ba ng gulay? Iyan kasing ulam namin ngayon. Tara, kain tayo. Namilog ang mga mata niya nang marinig ang mga sinabi ni Adrian mula sa loob. Adrian! Bulalas niya at akmang pupuntahan niya sa silid ng dalawa. Kaya lang, nakalabas na ang mga ito. Gulo-gulo pa ang buhok ni Nathaniel, ngunit hindi iyon kabawasan sa itsura nito. Napailing siya upang palisin ang ideyang yon sa isipan niya. Talagang pinuri niya pa ang lalaki sa isipan niya. Morning, anito nang magkasalubong ang kanilang mga mata. Napalunok siya at kaagad na nag-iwas ang tingin. Samantalang, nakangiti naman na sumunod ang kanyang anak. Sir, tara, kain po tayo. Sabay na po kayo sa amin ni Mama. Patuloy pa ni Adrian. Gusto niya sanang pandilatan ng mga mata ang anak, ngunit baka mahuli siya ni Nathaniel. Baka isipin nito na madamot na siya ngayon. Naiinis lang siya sa lalaki pero hindi siya madamot. Ipinaghila pa ni Adrian ang upuan si Nathan bago siya at talagang pinakita pa ng kanyang anak kung sino na ang mas priority nito ngayon. Nagtagis ang bagang niya ng dahil doon. Salamat. Ani Nathan na mukhang saya-saya pa sa mga pinagagawa ng bata. Kumakain po kayo ng gulay? Paborito ko po yun, lalo na po ang kalabasa. Pagyayabang ng anak niya. Iritadong sumandok na lamang siya ng kanin. Kaya paborito ng anak niya ang kalabasa dahil parating kalabasa ang afford nilang bilhin sa karinderya sa kabila. Pero hindi naman talaga iyon ang paborito ng anak. Very good yun. Papuri naman ni Nathan sabay gulo sa buhok ng kanyang anak. Natigilan siya nang mapansin ang pagkislap ng mga mata ni Adrian. Nakaramdam siya ng guilt nang mapansin ang ekspresyon sa mga mata ng anak. Maraming kinuwento si Adrian tungkol sa mga ginagawa nito sa school. Mga bagay na hindi niya na mabigyan ng pansin dahil abala siya sa paghahanap buhay. Kung sana, hindi niya na lang kailangang kumayod ng todo upang matutukan niya ang mga bagay na gustong pag-usapan ng anak. Katulad ngayon, kitang-kita sa mga mata ni Adrian na masaya itong may nakakausap ngayon. Masaya itong may nakikinig sa mga kwento nito. Hindi niya inaasahang ang umagang yon ay inabot na ng gabi. Mga bandang 7 na nang magpaalam ang lalaki. Maagang nakatulog si Adrian matapos samahan ni Nathan sa silid nito. Pwede ba ulit akong bumalik dito bukas? Paalam nito. Hindi mo na kailangan gawin yan. Pero gusto ko. Get nito. Ewan ko sa'yo. Ani at akmang tatalikod nang bigla itong magsalita ulit. I'm sorry. Nagtagis ang bagang niya nang marinig yon. Iyon ang mga salitang ayaw niyang marinig kay Nathan. Matapos ang ilang taon na paglalaban niya para mabuhay sila ng kanyang ayak. Iyon lang ang makukuha niya? Hindi ko sinasabing patawarin mo ako dahil nagsasorry ako. Alam kong walang kapatawaran ng mga nagawa ko. Pero, gusto ko pa rin na magsorry dahil napakarami kong pagkukulang. Patawarin mo ako dahil hindi ako nanatili sa tabi ninyo. Anito. Tapos na, Nathan. Huli na ang lahat. Unti-unting tumulo ang luha niya. Pero hindi pa rin ako sumusuko, Gia. Galit na nilingon niya ang lalaki. Ano bang sinasabi mo? Kung dahil sa bata ito, tumigil ka na dahil hindi mo anak si Adrian. Wala kang anak sa akin. Lumapit ito sa kanya at naistatwa siya sa kinatatayuan. Anak ko si Adrian. Alam ko. Kahit pa magpa-DNA test tayo, siguradong positive ang resulta. Gia, nararamdaman ko. Anak ko siya.
Nito at hinawakan ng mga kamay niya. Mabilis niyang hinawi ang kamay ng lalaki. Akmang aalis na siya, ngunit bigla na lang siyang niyakap nito mula sa likod. Alam ko mga iniisip mo sa akin, pero mali ang lahat ng iniisip mo. Nito sa nanginginig na boses. Hindi ko pa masabi sa ngayon pero gusto ko magtiwala ka ulit. Nababaliw ka na yata. Ani at akmang hahawiin ulit ang kamay, ngunit ayaw nitong bumitiw. Siguro nga nababaliw ako. Kasi matapos sa mga ginawa ko noon, bigla na lang akong bumalik ngayon para hingin ang pagtitiwala mo. Kaya lang wala akong choice noon. Takot ako, Gia. Takot akong baka may mangyari sa inyo ng anak natin. Patuloy nito at sa pagkakataong iyon ay umiiyak na ito. Natigilan siya sa huling sinabi nito. Hindi niya maintindihan, ngunit tila ba may ibig sabihin iyon. Ngunit nang maramdaman niya ang pagluwag ng hawak nito ay kaagad niyang hinawi ang braso nito. Kaagad siyang lumayo sa lalaki. Kaagad siyang nakaramdam ng takot. Hindi takot kay Nathaniel, ngunit takot niya sa sarili. Natatakot siyang baka mahulog na naman siya sa mga sinabi nito. Kasi ngayon, matapos itong sabihin niyon, ay tila may humaplos sa puso niya at tila gusto na kaagad nitong bumigay. Umuwi ka na, gabi na. Hinahanap ka na ng babae mo. Pagtataboy niya sa lalaki, agad siyang tumalikod upang iwan na ito roon. Ngunit nananatili pa rin na nakatayo si Nathaniel doon at hinintay nitong makapasok siya sa bahay bago ito umalis. What did you say? Natulala si Agnes ang marinig ang sinabi ni Nathaniel. Maging ang babae ay hindi inaasahang darating ang panahong mangyayari iyon. I want to end this, Agnes. Let's break up. Ulit niya sa nauna niyang sinabi. Hindi nakagalaw ang babae. Nanatili ito sa kinauupuan at hindi na rin halos makapagsalita. This is just a joke, right? Nagbitiw ng alanganing tawa ang babae. Mo ay ayaw pa nitong tanggapin ang narinig mula sa kanya. It's not a joke. Giit niya. No, you're not doing this. You can't break up with me. Halatang wala pa ring balak na mag-give up si Agnes kung kaya tumayo na siya at umalis sa coffee shop na iyon. Alam niyang hindi makikinig ang babae at ipipilit pa rin nito ang gusto nito kung kaya't hahayaan niya na. Ang importante ay nasabi niya na rito ang gusto niya. Wait, Nathan! You can't do this to me! Nagsimula na itong umiyak habang nakasunod sa kanya. Hop in. Ihahatid na kita sa inyo. Niya at binuksan ang front seat. No! Pag-usapin natin to dito. Hindi mo pwedeng tapusin na ang lahat ng ito ng ganito. We spent a year together. Nathan, okay naman tayo, diba? Naguguluhan ka lang kaya mo nasabi yun. Pagod na nilingon niya si Agnes. Just give up, Agnes. I'm done with this. Ikaw lang naman ang may gusto nito. Nagbitiw ito ng sarkastikong tawa. So, you're just using me? Dahil willing akong magpagamit kaya nilapitan mo ako? I'm just feeding your delusions now, Agnes. And I'm sorry dahil oo. Aaminin kong ginamit nga kita. At gusto kong magising ka na sa katotohanan ngayon. Gusto kong makita mo kung gaano ako kagago. At iwan mo na ako. Hindi kita masisisi kung isumpa mo man ako pagkatapos nito. Gusto ko lang sabihin, napapagod na talaga ako. Gusto ko nang piliin ang mga bagay na totoong gusto ko simula ngayon. Niya sa nangihinang boses. Huwag mo nang sayangin ang oras mo para sa bagay na hindi naman mapapasayo. Akala mo ba may pakialam ako? Akala mo ba dahil sa sinabi mo yan gagawin ko na? No, Nathaniel. Ngumisi ang babae. Yung Gia ba na yun ang dahilan? Siya ba? Natigilan siya nang banggitin ito ng babae. Tumawa ito nang mapansin ang gulat sa mga mata niya. See? So siya nga. Nito tumawa ulit. Kung ganun maganda ka. Dahil hindi ko pa tatahimikan ang babaeng yon. Kaagad siyang bumalik kay Agnes at tinawakan ng mahigpit ang magkabilang balikat nito. Don't you dare touch her. Bulyaw niya. Pero humagalpak ito ng tawa na parang baliw. Nagbabanta ka? Unfortunately, mas nakakatakot ako magbanta kaysa sayo. Dahil lahat ng sasabihin ko ay gagawin ko.
Hinawi ni Agnes ang kamay niya at umatras. Nanatili ang ngisi sa labi nito habang nakatitig sa kanyang malalim nitong mga mata. Ikaw ang pumili nito, Nathan. Sisisihin mo rin ang sarili mo sa susunod kong gagawin sa babae mo. Tiyak akong pagsisisihan mo ang naging desisyon mo. Umangat ang kilay ni Agnes at ngumisi ulit bago pumara ng taxi upang doon ay sumakay. Dahil sa sinabi ni Agnes ay kaagad siyang nagtungo kina Gia. Gusto niyang malaman ang sitwasyon ng dalawa. Napanatag lamang ang kalooban niya ng malaman na maayos naman ang mag-ina. Lunes ng hapon nang dumaan siya sa paaralan ni Adrian. Malakas ang ulan sa labas. Sakto naman at natanaw niya ang bata na mukhang kanina pa naghihintay ng sasakyan. Adrian! Tawag niya. Kita niya ang pagkislap ng mga mata ng bata nang makita siya. Sir! Sigaw nito. Napangiti siya. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanya. Sumakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo. Yaya niya. Naisip niya na rin na pwede niyang ihatid at isundo ang bata simula ngayon para lang makasiguro na ligtas ito parate. Siguradong pagod na naman si mama ngayon. Bumukas ang lungkot sa mata ni Adrian nang sabihin iyon. Kaya salamat at nakarating kayo agad para po makauwi ako ng maaga. Kailangan ko pa po kasi siyang ipaghandaan ng makakain. Nakakagutom raw pong paglalabas, sabi ng iba. Napangiti siya nang mapagtantong mahal na mahal ni Adrian ang kanyang ina. Dumaan na lang tayo sa fast food ngayon. Bibili tayo para kakain na lang kayo pag-uwi. Aniya, ngumuso ito. Kaya lang wala naman po akong pera. Natawa siya. Siyempre, libre ko na. Kaya excited na sumang-ayon si Adrian. Sa biyahe ay kumakain pa ito ng burger at natuwa ito sa lasa ng kinakain. Ngayon lang daw ito nakakain ng ganon. Ibig sabihin ay kapos sa kapos talaga ang mag-ina upang hindi magawang makabili ng pagkain kahit sa fast food lang. Mama? Bulalas kaagad ni Adrian pagkarating sa bahay. Nakasunod naman siya at dala ang pagkain. Napansin niya ang pagod na itsura ni Gia nang tumayo ito mula sa pagkakaupo sa labahan. Natigilan ito nang makita siya. Bakit siyang kasama mo? May iritasyon sa boses ni Gia nang itanong iyan sa anak. Sinakay niya po ako kanina, Mama. Wala po kasi akong masakyan. Paliwanag ng bata. Hindi na nagsalita si Gia, ngunit naglagay ito ng plato sa mesa. Mukhang kakain na ang dalawa kung kaya't inilapag niya na ang pagkain sa mesa. Kaya lang, natigilan siya nang mapansin ang sugat sa mga daliri ni Gia. Sinundan niya ang tingin ng babae nang magtungo ito sa kusina upang kumuha ng kutsara. Kumain ka na anak, tapos mag-aral ka kaagad sa taas. Nito. Ginagawa ni Gia ang makakaya nito upang baliwalaan siya. At akmang babalik na ito sa labahin nang hawakan niya kaagad ang kamay ng babae. Inangat niya iyon at mas lalong naging klaro sa paningin niya ang mga sugat sa kamay nito. Nakanda sugat-sugat ito dahil sa paglalaba. Huwag ka nang bumalik sa paglalabada. Pigil niya na ikinairita nito. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Nababaliw ka na ba talaga? Magtrabaho pa ako, oh. Nito. Mas importante ba yon kaysa sa sarili mo? Alin naman yun sa'yo? Binigyan siya nito ng galit na tingin. Kaya wala na siyang choice kundi ang hilahin nito. Hinila niya ito patungo sa sala. Ano pong nangyari? Ani Adrian na nag-aalala nang makita sila sa sala. Halata kasi sa itsura ni Gia na galit ito. Gagamutin ko lang ang sugat ng mama mo. Nasaan na ang betadine at bulak ninyo? Pakikuha, Adrian. Aniya sa bata. Kaagad naman na tumalilis ang bata at may hawak ng gamot sa kamay nang makabalik. Kumain ka na rin, ako nang bahala rito. Aniya pagkatapos. Ano pa bang ginagawa mo rito? Paano kung hanapin ka ng girlfriend mo? Ang alam ko baliw yan. Ayoko ng gulo. Ani Gia sa iritadong boses. Narinig niya mula sa kakilala niya noon ang tungkol kay Agnes. Kilalang kilala niya si Agnes noon dahil hayagan itong lumande kay Nathaniel noon. Hindi yata alam ng Agnes na yon ang salitang respeto. Tapos na kami. Pag-amin ni Nathaniel. Natigilan siya. Kaagad siyang nagbawi ng tingin bago pa magtama ang mga mata nila ni Nathan. Tinapos ko ng kabaliwan na yon. Dahil alam kong may iba akong mahal.
Hanggang ngayon hindi pa rin maalis ang pagmamahal ko sa taong yun. Siguro kasi alam kong babalik at babalik pa rin ako sa kanya. Nito at hindi inaalis ang titig sa kanya na animoy siya ang pinatutungkulan ng sinabi nito. Agad siyang tumayo upang maiwasan ang topic na iyon. Ayaw niya nang marinig pa ang bagay na iyon. Nagtungo siya sa mesa upang dumulog na sa hapag. Mama, ang sarap ng mga to. Inabutan ni Adrian ng fried chicken ng ina, pero umiling siya sabay sulyap kay Nathan. Ayoko, mas masarap pa rin ang gulay kesa dyan. Ngumuso si Adrian ngunit nagpatuloy sa pagkain. Maging si Nathaniel ay nakasibay na lang kay Adrian. Masaya si Nathaniel na kasama na naman silang dalawa sa hapag. Matapos silang maghapunan ay umakyat na kaagad si Adrian upang asikasuhin ang assignments ito at mag-aaral na rin. Hindi ka pa ba uuwi? Aniya sa lalaki. Hindi pa, dito ako matutulog sa sala. Kumunot ang noon niya. Anong sinasabi mo? Umuwi ka na nga, ayoko ng gulo. Uulitin ko, tinapos ko ng lahat sa amin ni. Wala akong pakialam. Naputo lang sasabihin nito nang sumagaw siya. Humakbang ito palapit sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Napasinghap siya at akmang lalayo ngunit bigla siyang hinila ulit ni Nathan kung kaya't napasubsob siya sa dibdib nito. Namilog ang mga mata niya nang magpagtanto ang mga nangyayari. Kaagad niyang tinulak ang lalaki ngunit mabilis itong nakabig ang bewang niya kung kaya't napasubsob lang ulit siya sa dibdib nito. Bitiwan mo ako! Mahinang reklamo niya. Nasa may kusina sila at baka marinig sila ng anak niya. Baka kung ano pang isipin ng anak niya. Sabi mo may iba ka na. Sabi mo anak mo siya sa iba. Pero bakit kamukhang kamukha ko siya? At bakit sa tuwing binabanggit mo ang pangalan ni Agnes, ay parang nasasaktan ka? Umamin ka, Gia. Aminin mo ang lahat. Bulong nito habang yakap-yakap siya. Pumalag siya ngunit ayaw siya nitong bitiwan. Bibitiwan lang kita kapag inamin mo ng totoo. Nito na may nanunuyang boses. Nagtagis ang bagang niya at sinikap ulit na bumitiw rito. Ngunit malakas ito at hindi niya magawang itulak ito. Oo na. Ano naman kung ikaw nga ang ama ni Adrian? Baliw ka. Ano naman kung hanggang ngayon gusto pa rin kita? Ano naman sa'yo yon? Anong magagawa nun kung... Hindi niya na natapos ang sasabihin nang halikan siya ni Nathan. Tumagal ang halik na iyon ng ilang segundo. At sa loob ng ilang segundo na iyon ay nagwawala ang kalooban niya. Anibay lalabas na sa dibdib niya ang pusong nagwawala. Naghiwalay ang mga labi nila, namungay ang kanyang mga mata. Habang nakatitig sa lalaki, isang malawak na ngiti mula rito ang sumulubong sa kanya. Ilang saglit pa bago niya napagtanto na napaamin siya nito. Kaagad niya itong tinulak at iritadong tingin ang binato niya rito. Totoo po bang narinig ko? Pareho silang natigilan nang marinig ang boses ni Adrian sa likuran. Pareho silang napabaling sa bata. Totoo bang si Sir ang aking ama? Patuloy pa ni Adrian. Hindi naman sila makakilos. Hindi rin kaagad nakapagsalita. Hindi nila inaasahang bumaba si Adrian at narinig ang mga binanggit niya. Dahan-dahan na bumaling si Adrian kay Nathan. Pareho silang pinagmasdan lang ang naging reaksyon ni Adrian. Ilang saglit ay tumulo ang luha ng bata kaya nataranta silang pareho. Ngayon niya lang nakitang umiiyak ang anak niya dahil masayahin ito. Kaya animoy nadudurog ang puso niya sa nakikita. Adrian, hindi na natapos ni Nathan ang sasabihin nang bigla na lang lumapit ang bata at niyakap si Nathan. Ako po si Adrian. 7 taong gulang na po ako. Matagal ko na pong hinihintay na makilala kayo. Ilang beses ko po kayong hinintay sa bawat Christmas, birthday at graduation. Araw-araw ko pong iniisip kung kailan kayo darating at kung kailan kayo ibibigay sa akin. Tapos heto po kayo ngayon. Humihikbi na ang bata habang yakap-yakap si Nathan. Kaagad niyang pinalis ang luha sa kanyang pisngi. Kumala si Nathan sa yakap at tinitigan ng mga mata ng bata. Ako rin. Araw-araw ko rin kayong hinintay ng mama mo. Araw-araw kong pinagdasal na sana makasama ko na kayo. Ganti ni Nathan sa mapait na ngiti. I'm sorry kung natagalan.
May mga bagay lang na inasikaso si Papa. Tapos na po ba yung inasikaso nyo? Kukunin nyo na po ba kami ni Mama? Nanginginig ang boses ng anak. Pinahid ni Nathan ang luha ng anak at ngumiti. Oo, tapos na. Kaya ako nandito ngayon. Kaagad siyang napatalikod at tinakpan ng bibig upang hindi umalpas ang hikbi. Hindi niya mapigilan. Nasasaktan siya sa nakikita. Dahil sa senaryong ito, unti-unting natunaw ang galit sa puso niya. Nakikita niya ang kasabikan ng anak na makasama ang ama nito. Animoy, ilang taon na ninakaw iyon sa anak niya. Halos ayaw na humiwalay ni Adrian sa ama, kung kaya't nabuo ang desisyon sa puso't isipan niya. Baka nga pwede niya naman bigyan ng pagkakataon si Nathan sa pagkakataong ito para sa anak nila. Pagbibigyan niya ang lalaki. Mag-usap tayo, aniya rito. Nasa silid ito ng anak at sinamahan ito saglit hanggang sa makatulog ang bata. Kanina pa ito iyak ng iyak at ayaw humiwalay kay Nathan. Ngayon lang tumahan ang bata matapos makatulog. Sumunod sa kanya si Nathan palabas. Hindi niya nilingon ito na magsimula siyang magsalita. Gusto kong malaman ang lahat. Aminin mo sa akin ang lahat ng dahilan mo kung bakit mo kami iniwan noon. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na magsalita, Nathan. Aniya at napalunok. Nakadepende sa sagot ni Nathan ang magiging pasya niya. Isang bahay sa Tagaytay na pinalilibutan ng mga pine trees at malalaking pader ang inabutan nila. Katulad ng sinabi ni Gia, nakadepende sa magiging sagot ni Nathan ang magiging pasya niya. At ito ang napagdesisyonan niya, ang sumama sa lalaki at magtiwala ulit dito. Hindi alam ng pamilya ni Agnes ang tungkol sa penthouse na to. Matagal ko nang inihanda to para sa pagkakataong ito. Bago tayo magtungo sa ibang bansa, ay kailangan muna natin magstay ng ilang araw rito. Mangingibang bansa tayo upang mas mapalalim pa ang treatment sa sakit mo, Gia. Ani Nathan na magkausap sila sa terasa. Tumango-tango siya, tiningnan ng papel na hawak ng lalaki. Tinaas nito iyon at ipinakita sa kanya ang laman. Sulat mula sa ospital ng ama ni Agnes. Tinatanggal na nila ako sa ospital. Inaasahan ko na to. At inaasahan ko na rin na susunod nito ay wala na akong lisensya. Alam kong maghahanap ng paraan ng ama niya upang matanggalan ako. At handa na ako ron. Ani Nathan, sabay ngiti ng may pait. Natulala siya. Ngayong paunti-unti niya nang naintindihan ng lalaki ay unti-unti naman na nadudurog ang puso niya sa mga narinig tungkol sa naging buhay nito kasama si Agnes. Kontrolado ito ng babae. Sunod-sunuran ito dahil iyon ang kasunduan. Kasunduan na kailangan tuparin alang-alang sa kanya. Huli na nang mapagtanto niyang siya ang dahilan kung bakit nasa ganoong sitwasyon si Nathaniel. Noong malaman niyang hindi nagpunta si Nathaniel sa ospital upang dalawin siya, ay hindi siya makapaniwala. Dahil hindi naman talaga ganoon ang lalaki. Ilang taon silang magkarelasyon simula pa noong high school sila. Ngayon niya lang mas lalong naintindihan ang lahat. Pinipilit lang ng utak niyang magalit dito dahil hindi niya matanggap ang ginawa nito. Habang inaasikaso ko ang lahat, kailangan kong siguruhin ang kaligtasan ninyo. Anito't hinawakan ang kamay niya. Dahil sa ngayon, mas makapangyarihan sila kaysa sa atin. Wala tayong laban sa kanila. Lumapit si Nathan at niyakap siya. Napapikit siya, tumulo ang luha nang mapagtanto ang sinabi nito. Sa kabilang banda, sumipot si Nathaniel sa korte nang ipatawag siya at dinala roon ang kaso nila. Walang ibang maibabato ang kampo ni Agnes laban sa kanya dahil malinis naman ang pagkatao niya. At isa pa ay matagal niya nang nabayaran ng utang niya sa pamilya. Kaya nang humarap sila sa korte ay kumuha ng babaeng mababayaran ang kampo ni Agnes upang umakto ang biktima. Nambabastos po talaga si Doc, Your Honor. Pagsisinungaling ng babae. Hindi niya pa nga nakikita ang babaeng to, ngayon pa lang. Ako rin po, ginawa niya rin po sa akin yon. Nakakatakot po siya. Sigunda naman ang isa pang babae. Nahuhulaan niya ng mga laro ng kampo ni Agnes. Alam niyang ganito kalala ang mga ito. Nasa politika ang ama ng babae kung kaya't malakas ang kapit. 3 beses na pinagbigyan niya ang ama nito sa korte. At sa huli
ay natupad nga ang gusto ng mga ito. Nabawian siya ng lisensya bilang doktor. Banned na rin siya sa lahat ng mga ospital. Siniguro ng mga itong hindi na siya makakapagtrabaho pa sa lahat ng ospital dito sa Pilipinas. Iyon na ang tamang oras upang umalis sila patungo sa ibang bansa. Noong dinala siya ni Agnes sa LA, ay may nakilala siya roon. Doon siya nag-aral ng ilang taon ng mga mas malalim na mga procedure na related sa major niya, ang utak. Nagtatag siya ng pundasyon sa ibang bansa bago siya nagdesisyon na bumalik sa Pinas. Hello, I'm Mr. Brown. Ani James Brown nang makalapag sila sa LA matapos ang mahabang biyahe. Ngumiti naman si Gia na medyo nahihiya pang makipag-usap sa banyaga na nasa harap. Matalik niyang kaibigan si James. May-ari ito ng pharmaceutical company, ang ama nito, kung kaya't chemist ang kinuha nito nung nasa college sila. Magkaiba sila ng kurso ngunit naging magkaibigan sila. Balak din ni James na tulungan siya sa research niya. Gusto nitong tulungan siyang malunasan ng sakit ni Gia. He always mentioned you to me. You're here finally. Ani James kay Gia na may malawak na ngiti. Ngumiti lang si Gia na hindi alam kung papaanong pakikisamahan si James. Nasa ibang bansa sila at alam niyang naninibago pa ang babae. Isang buwan ang nakalipas nang sumulpot na naman ang mga sintomas sa sakit ni Gia. Hirap na naman itong maka-estimate. Nagsisimula na naman sila sa pinakauna. Ayos lang ba sa'yo na parati tayong mananatili sa laboratory simula ngayon? Isasama natin ang anak natin at pwede siyang manatili roon habang nag-aaral siya. Kukuha ako ng tutor upang... Umiling si Gia at ngumiti. Sinabi ng anak ko na gusto niyang maranasan ang mag-aral ng normal. Gusto niyang mag-aral sa isa sa school dito. Kaya pagbigyan natin siya. Namangha si Nathan sa nalaman. Hindi niya inaasahan na ganun pala katapang si Adrian upang gustuhin kaagad na mag-aral sa dayuhang lugar sa unang araw pa lamang nito sa LA. Ayos lang sa kanya. Naiintindihan niyang lahat. Gusto niyang gumaling na kaagad ako. Patuloy pa ni Gia. Sa tingin mo, ano kayang kukunin ng anak natin paglaki niya? Niya at niyakap ito mula sa likod ng babae. Nabanggit niya sa akin gusto niyang kunin ang kinuha mo ring kurso. Gusto niyang pag-aralan din ang tungkol sa sakit ko. At siya naman daw ang gagamot sa akin balang araw. Ni Gia sabay ngiti. Natawa siya. Katulad na katulad niya ang anak. Pareho sila ng rason. Sabihin mo na kunin niya ang kurso na talagang gusto niya. Kunin niya ang kursong para sa sarili niya. Dahil ipapangako ko sa kanyang tutuldukan ko ngayon ang tungkol sa sakit mo. Sisikapin kong tapusin ang lahat ng ito. Ani at humigpit ang yakap sa babaeng mahal. Huminga siya ng malalim at pareho nilang pinagbastan ang tahimik na view sa labas. Ipinangako ni Nathan na maging sa sarili niya na hindi siya titigil hanggat hindi nabibigyan ng lunas ang sakit ng asawa. Dahil iyon ang pinakaunang rason niya kung bakit siya nasa tabi nito ngayon. After 5 years, December ng gabi, malamig ang panahon at tahimik ang mga daan kahit na Christmas Eve yon. Ibang-iba ang vibes doon kaysa sa Pinas. Walang babati sa'yo ng Merry Christmas at wala kang matatanggap na random na ngiti mula sa mga makakasalubong mo. Kahit pa yata kapitbahay mo ito. Ang mga party ay usually mga nasa New Year na. Niyakap ni Gia ang sarili habang nakatayo sa may bintana. 5 taon na ang dumaan matapos nilang lumipat at manirahan sa LA. Maging siya ay nakasanayan na ang buhay roon. Nakasanayan niya na rin ang temperatura at mindset ng mga tao roon. Gustong gusto ko nang umuwi. Pakipicture naman ng mga handari yan tapos send mo sa akin para may inspiration ako para sigawan itong si James dito. May hamon ba tayo? Ani Nathaniel sa kabilang linya. Tinawagan siya nito mga bandang 8. May Noche Buena sila kahit na nasa ibang bansa sila at iilan lang ang magsiselebrate ng Pasko. Sira, 8 pa naman, maaga pa. Ani na natatawa. Excited talaga ito parati sa tuwing babanggitin ng Noche Buena. Paborito nito ang hamon na binili nito mula pa sa Pilipinas. Paano kung alauna na ako pauwiin ng mokong na to? Ungot pa nito. Hindi magpapadala na lang ako ng pagkain dyan.
Ayaw mo ba ako makasama, honey? Ayos lang talaga sa'yo na wala ako sa Noche Buena? Talagang kaya mong wala ako? Seryoso ka? Kasi ako hindi ko kaya. Pagdadrama ng lalaki sa kabilang linya. Natawa siya. Ang OA mo. Buti wala rito ang anak mo, kikilabutan yun sa'yo. Bakit? Nasaan si Adrian? Nasa labas ng pinto, kausap niya yung mga kaklase niya. Inimbitahan niya sa Noche Buena natin. Niya. So marami pala tayo ngayon, di mas okay yun. Dapat ka na rin sigurong hilahin tong si James dito, masyadong kuripot sa oras eh. Hindi niya naman ikakayaman yan, mas mayaman pa rin naman ang mga magulang niya. Ni Nathan. I can hear you, dude. Natawa siya nang marinig sa kabilang linya ang boses ni James. Naiintindihan na kasi nito ang mga pinag-uusapan nila. Sa tagal nitong nakakausap at naging kaibigan si Nathan, ay kayang-kaya na rin ni James na magsalita ng Filipino. Ibababa ko na, humabol na lang kayo, nandito ng mga bata. Niya kay Nathan at bago pa ito nakapagsalita ay binabaat niya na ang tawag. Inasikaso niya ang mga bata at pinakain ang mga handa nila. Masaya ang mga ito na for the first time ay natikman ng mga ito ang pinagyayabang ni Adrian na lutong Pinoy. I'm happy that you look very well now, Miss Navarro. I heard about your health condition last time. Ani Luna, ang isa sa malapit na kaibigan ng kanyang anak. Yes, dear, I am fine now. Ani at ngumiti sa sweet na bata. Oh, I love your spaghetti. I feel like I can eat this for a year. Bulalas pa ni Luna. Oh, thank you. You can take home some. Offer niya. For real? Namilog pa ang mga mata nito. Natuwa na lang siya sa kakyutan ng babae. Nahuli niya pang sumulyap si Adrian sa gawin nila. Napangisi siya. Akala nito hindi niya alam na crush nito si Luna. Hindi niya masisisi ang anak. Mabait, masigla at friendly si Luna. Maliban doon ay cute rin. Binalingan niya sa labas ang bahay ang marinig ng pagdating ng sasakyan. Hindi lang si James ang kasama ni Nathan, kundi may 3 pang lalaki na alam niyang nakita niya na rin sa laboratory noon. Dinala ko na sila lahat. Ani Nathan sabay kindat. Ngumiti siya sa mga ito. Malaki ang pasasalamat niya sa mga ito dahil ang mga taong yon ang nagligtas sa buhay niya. Katulad ng sinabi ni Nathan, kailangan itong tuldukan ng sakit na siyang sumira sa buhay nilang dalawa at nagawa nga ng lalaki ang ipinangako nito. Matapos ang success nila sa paggamot sa kanya, ay mas pinalawak pa ng mga ito ang proyektong iyon. Nagsama-sama ang 5 doktor kasama si Nathan sa proyektong iyon. Bukas ng umaga, hintayin mong balita sa TV. Kapag naipalabas yon, may sorpresa ako sa'yo. Ani Nathan nang pareho silang nakapagsolo sa may terasa. Kumunot ang noo niya at ngumiti. Ano naman kaya yun? Basta surprise nga, diba? Nito't niyakap siya. Napaismid na lamang siya. Alam kong matagal na nating pinangarap yon. Ilang taon na rin natin ang napagplanuhan yon. Nito na tila binigyan pa siya ng clue. Ano nga? Pilit niya. Basta, surprise nga tumawa ito. Kainis naman to Hinalikan na lamang siya nito sa pisngi tapos ay pinagmasdan nila ang unahan. Sa pagkakataong yon, unti-unti na nilang natupad ang mga pinangarap nilang dalawa. Akala niya ay mababaon na lang sa mga buhangin ang mga pangarap na yon. Ngunit heto at tila palapit na sila ng palapit doon. Hindi matapos-tapos ang kasiyahan sa loob dahil maging ang mga asawa ng mga doktor ay dumating na rin at sumali sa kasiyahan. Mababait ang mga ito at madaling pakitunguhan. Masaya siyang makilala ang mga ito, isa-isa. Mga bandang 5 na nagawang umuwi ng lahat. Puros papuri sa mga niluto niya ang kanyang natanggap. At katulad sa tradisyong Pinoy, hindi mawawala ang bring house. Pinagbalot niya ang mga ito bago umuwi. Katulong niya sa pagliligpit ang kanyang anak bago sila nagpahinga. Mga bandang 8 ng umaga siya nabulabog nang puntahan siya ng anak at tila natatarantang hinila siya nito patungo sa sala. Mama, nasa TV si Papa! Ani Adrian at halos tumalon pa sa tuwa. Namilog ang mga mata niya at nagising ng tuluyan ng diwa nang makita nga ang itsura ni Nathan sa TV. Kaagad niyang kinuha ang phone upang tawagan ang asawa. 2 ring lang at sinagot kaagad ng lalaki ang kanyang tawag.
Nathan, anong natawa ito? Nakita mo ba ang gwapo mong boyfriend sa TV? Ano yun? Successful na naman ang team. Maliban sa nagawa namin ng paraan ng rare disease na kumapit sa'yo, na maging tungkol sa isa pang rare disease na related din sa utak ay nagawa na rin namin ng paraan. Isang journalist ang nagka-interest. Siya ang dahilan kaya't kumalat ang balitang yan at ngayon maraming gustong mag-invest sa proyekto namin. Paliwanag ni Nathan. Naiiyak siyang marinig ang balita nito. Hindi niya alam kung bakit pero bumubuhos ang biyaya sa kanila sa taong ito. Maliban sa kanya ay maraming pasyente ang nagtiwala sa facility nila Nathan. Ilang buhay ang nasagip ng mga ito sa pamamagitan ng procedure na isinagawa ng mga ito. Matapos ang taon na iyon ay nakatanggap ng award ang team ni Nathan mula sa isang prestiyosong award ceremony. Dahil doon ay mas lumawak pang kasikatan ng naturang proyekto. Hindi na lang sa LA, kundi sa ilang bansa pa. Nauso iyon at ngayon siyang procedure na ginagamit na sa iba pang mga hospital. Aalis tayo? Nagtatakang tanong ni Gian nang malaman na handa na pati ang mga maleta niya. Ngumiti ang lalaki. Naalala mo, sabi ko may sorpresa ako sa'yo oras na makita mo ko sa TV. Napangiti lang siya nang maalalang sinabi nga ng lalaki iyon, kaya nagpaubaya na lamang siya. Nalaman niyang ticket pala patungo sa Pinas ang inasikaso ni Nathan nitong mga nakaraang araw. Paanong trabaho mo? Aniya na may pag-aalala sa boses. Dahil sa pag-boom ng project ay alam niyang mas magiging abala pa ang lalaki. Ngunit nagawa pa talaga nitong mag-book ng ticket pa uwi sa Pinas ngayon. Maiintindihan niya naman kung abala ito, nakakapaghintay iyon. Pwede naman sa ibang araw na lang, tsaka kung abala kayo ngayon Nathan. Anya rito. Ngumiti lang ito. Makakapaghintay naman ang project. Itong gagawin natin ang hindi. Matagal na natin tong pangarap. Kaya ayoko nang patagalin pa. Hindi niya na ito napigilan pa. At saka mukhang masaya naman ang lalaki kung kaya't hahayaan niya na lang ito sa gusto nito. At sabi nito ay pangarap nilang dalawa ang tuparin nito ngayon. Nang makalapag sila sa Pinas ay samot-saring reporters mula sa iba't ibang platforms ang sumalubong nang malaman ang paglapag ng Pilipinong doktor na isa sa kilala sa ibang bansa. Umabot sa Pinas ang balitang yon na dahilan ng kasikatan ni Nathan maging sa sariling bansa. Ito ang bansang nagtanggal ng karapatan kay Nathan na manggamot ng dahil lang sa makasarili at mababaw na dahilan. Ngunit heto ngayon ang lalaki at pinagkakaguluhan na. Nahirapan nga silang sumakay ng kotse dahil sa mga nakaabang ng mga reporters. Hinabol pati ang sasakyan upang makakuha lang ng scoop mula sa kilala na ngayong doktor. Grabe, natulala na lang siya habang nakaloob sa kotse. Ayos ka lang, hindi ka ba nasaktan? Hayaan mo, magpapatawag ako ng press con bukas para hindi na tayo guluhin ng mga reporters habang nakastay tayo dito. Ani Nathan habang tinitingnan ang braso niya at kamay upang masiguro na wala siyang gas-gas o ano. I'm okay. Baka ikaw pa nga dyan ang nasaktan. Aniya sa malambing na boses. Ngumiti ito at umiling. Wala yon. Huwag ka lang nilang kantiin. Malalagot talaga sila sa akin. Napaismit siya sa ka-OA-han ng lalaki. Katulad ng sinabi ni Nathan, nagpatawag ng press conference si Nathan upang matahimik ng mga media sa pagdating nila. Magandang bagay iyon upang mas makilala pa ang doktor. Kahit nasa bakasyon ito ay may contribution pa rin ito sa trabaho. Unti-unting lumaki ang building na ginagamit ng team ni Nathan. Sa pangunguna ni Nathan at kanang kamay naman na si James ay napalago ang proyekto. Hanggang sa biglaan ang expand niyon na dahilan para tuluyan ng gawing hospital ang buong laboratory. Maliban doon ay may ilan pang branch ang kanilang hospital. Sa future ay nakikita ng mga ito na kaya pang dagdagan ng 5 hospital sa branch ni Nathan. Ani mo'y maiiyak si Gia nang mapansin ang pamilyar na lugar na pinuntahan nila. Iyon ang lugar kung saan sila nakatira noon. Ang lahat ng alaala ay sumariwa sa kanyang isipan habang naglalakad sila sa bawat kanto ng naturang lugar. Hanggang sa natagpuan niya na lang ang sariling nasa harapan na ng lumang bahay. Ang bahay nila ng kanyang ama noon. Ito ang bahay na binenta niya kahit labag sa kalooban niya. Binili ko ulit. Pinaayos.
Alam kong gusto mong manatili pa rin sa dati ang itsura nito kaya't hindi ko ginalaw ang orihinal na struktura. Mga minor na ayos lang dahil matibay naman siya. Paliwanag ni Nathan. Tumulong luha niya habang pinagmamasdan ng bahay. Ilang saglit ay kaagad niyang niyakap si Nathan. Masayang masaya siya sa ginawa ng lalaki. Salamat. Salamat, Nathaniel. Aniya sa nanginginig na boses. Inaluna rin siya nito kalaunan. Matapos ang lumang bahay, nagtungo naman sila sa bahay sa dalampasigan. Iyon ang bahay na pareho nilang pinangarap noon ni Nathan. Iyong bahay na malapit sa dagat. Masaya siyang kahit papaano ay napagbigyan nila ang mga pangarap nila noon. At ang pinaka nagustuhan nila sa bahay na iyon ay ang open na veranda sa labas. Mula doon ay tanaw ang sunset. Mga bandang 4 p.m. ay nandoon na sila at nag-aabang. Doon sila nagtsatsaa at masayang nag-uusap. Hawak ang kamay na pinagmamasdan nila ang sunset. Gia, iniisip ko kung kakasya kaya to sa'yo. Ani Nathan sabay dukot ng kung ano mula sa bulsa. Nagtaka naman na nilingon niya ang lalaki. Ngunit huli na nang mapagtanto niyang nakaluhod na ito sa harapan niya. Ano pang ginagawa mo? Naiilang na ngumiti siya. Ngumiti ito. Gusto kong bago tayo bumalik sa LA, ay maikasal na tayo rito. Iyon ay kung papayagan mo ako, Gia. Inilabas nito ang singsing na may malaking diamond sa gitna. Nagyayaya pa lang naman ito ng kasal, ngunit parang kinasal na siya dahil sa mahal na singsing na pinakita nito. Gia, please, pakasalan mo ako. Ilang taon mo na akong hindi pinanagutan. Panagutan mo na ako. Nito na may pagsusumamo sa mga mata. Natawa siya. Kung makapagsalita ito, parang siya pa itong playgirl dito na tinakasan nito. Sira ka talaga, akin na nga yan. Ani at kinuha nito sa kamay ang singsing upang siya na ang magsuot noon sa kamay niya. Dahil sa pagkatulala ni Nathan ay hindi nito na malayang. Yumuko siya upang halikan nito sa labi at ngumiti siya. Pakakasalan kita, Doc. Hindi kita tatanggihan dahil sobrang yaman mo na. Biro niya pa habang nakangisi. Nakapangalan na sa'yo lahat ng properties ko. Lahat ng pera ko itatransfer ko sa bangko mo. Wala akong ititira, pakasalan mo lang ako. Ani mo na ay wala na sa sarili. Natawa na lamang siya. Naganap ang kasal nila sa tabing dagat. Lahat ng kakilala, investors at mga maimpluwensyang tao ay dumalo sa kasal. Lahat ng mga negosyante na gustong mag-invest ay dumating din. Hindi nila mapigilan ng pagdagsa ng mga ganong uri ng tao. Tanggap ni Gia na simula sa araw na yon ay parte na ito sa buhay nilang mag-asawa. Tinuturing nilang blessings ang lahat ng ito. Maayos na inipanalo ni Nathan ang baraha kung kaya't nasa taas ang lalaki at nakatingala na ang lahat sa baba nito. Kasama na roon ang pamilya na Agnes. Nalakas loob na dumalo sa reception matapos ang mga ginawa nito kay Nathan. Pwede ka ba namin makausap? Maate na sabi ng ina ni Agnes kay Nathaniel. Malamig ang tingin na ginanti ni Nathan matapos sabihin iyon ng ginang. Kahit mas makapangyarihan at mas maimpluwensya na ngayon si Nathan kumpara sa mag-asawang iyon, ay tila mapagmataas pa rin ang mga magulang ni Agnes. Pwede bang tayo-tayo lang? Walang ibang sagapal? Ani ina na Agnes kay Nathan. Matapos mapansin, nakasama pa rin niya si Nathan hanggang sa garden sa likod. Nagtagis ang bagang ni Nathan. Asawa ko mismo ang tinutukoy ninyo, madam. Hindi sagabal ang asawa ko. Idiniin ni Nathaniel ang salitang asawa sa babaeng nasa harap. Nagbawi naman ng ngiti ang babae. Oh, I'm sorry. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Please make it straight to your point. Anong kailangan ninyo? Ani ni Nathan at sumulyap sa nakataas noong ama ni Agnes. Tumikim ang lalaki. You know, matapos kaming umalis, parati na lang stress ang anak ko. Parati siyang nagiinom kahit sa umaga. Hanggang sa umabot sa puntong na-depress na siya. Severe na ang depression niya ngayon and then call a psychiatrist. Putol ni Nathan sa sasabihin pa ng lalaki. Napamaang ang mag-asawa. What? Ani ng ginang na mukhang iritado pa. May pinagsamahan naman kayo ng anak ko.
Bakit ganito ka magsalita tungkol sa kanya? Hindi maganda ang kalagayan niya ngayon dahil sa ginawa mo. Ani naman ang ama ni Agnes. Natawa siya. I'm a doctor, not a magician. Anong gusto niyong gawin ko sa anak ninyo? Hinawakan niya ang kamay ni Nathan dahil mukhang nagsimula na itong mainis. Pwede mo siyang samahan for 1 year after ng wedding ninyo. Baka doon umayos ang buhay ng unika-iha namin. Ikaw na lang ang nakikita namin pwedeng makatulong sa kanya. Pwede bang makipag-cooperate ka naman? Hindi mahihimigan ang pagsusumamo sa boses ng mag-asawa. Ngunit mas mahihimigan ang pang-uutos sa mga boses nito. Sa parting yon ay siya naman ang nakaramdam ng galit para sa mag-asawa. Binitiwan niya ang braso ni Nathaniel upang harapin ang dalawa. Sino po ba kayo para magdesisyon ng ganyan para sa asawa ko? Alam niyo ba kung gaano kalaki ng kasalanan ng anak niyo sa amin, ng anak ko? Imbes na makiusap kayo, heto at nagdedemand kayo. Aniya sa malamig na tono. Ninakaw ng anak niyo ang panahong dapat kami ang kasama ng kanyang ama. Baliw ang anak ninyo pero hindi niyo iyon nakikita. Namilog ang mga mata ng ginang at akmang sasampalin siya. Subukan mo, may mga media rito. Baka hindi pa manalo yung asawa mo sa susunod na eleksyon kapag nilabas ko ang baho niyo. Aniya na nakangisi. Hindi na nakapagsalita ang mag-asawa. Kaya hinawakan niya ang kamay ni Nathan upang umalis na at tapusin na ang walang kwentang usapang iyon. Let's dance. Yaya niya sa asawa na animoy wala pa rin sa sarili. Sumayaw sila sa gitna at nakangiti ring pinagmasdan ni Nathaniel. Matalino at mabuting tao ang lalaki. Dahil sa kabaitan nito kaya tinitake advantage nito ng mga tao. Ang astig mo kanina. Ani Nathan tapos ay tinitigan siya nito na may mangha sa mga mata. Napangisi siya. Maliit na bagay. Ani mo'y nakikita ito ng artista dahil sa pagkamangha habang nananatili pa rin ang mga mata sa kanya. Bilib na bilib ito sa kamalditahan niya kanina. Nasanay kasi ito na demure at soft-spoken kaya nagulat ito sa asta niya kanina. Kapag ginago na ang mga taong mahal niya, hindi siya tuod na mananatili na lang sa tabi at tatahimik. May bad side din na hindi magugustuhan ng makakalaban niya. Kaya siguro takot minsan si James sa'yo, no? Nagiging tigre ka bigla. Pagbibiro pa nito, natawa na lamang siya at niyakap na lamang ang asawa habang sumasayaw sila. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki. Imbes na akong promotekta sa'yo, ako pang prinotektahan mo, Gia. Dapat akong dumepensa sa'yo kanina. Binabastos ka nila. Sorry kanina. Ani Nathan na malambing ang tono, napangiti naman siya. Hindi sa lahat ng bagay, ikaw ang dapat lumaban. Kapag kaya kong lumaban, lalaban ako. Lumalaban ka na buong buhay mo para sa amin ng anak mo. Ito naman ang oras na tumayo rin ako sa sarili kong paa. Asahan mo. Humigpit ang yakap nito sa kanya at hinalikan ang ulo niya. Oo naman. Matagal ka nang maaasahan. Kaya mo nga palakihin ang anak natin na mag-isa eh. Iilang babae lang ba ang kayang gawin yon? Proud ako sa'yo. Napakatibay mo. Anito. Bolero. Natawa na lang ito at nagpatuloy sila sa pagsayaw. Hindi maalis ang ngiti sa mga labi niya. Bongkang kasal sa tabing dagat, mabawi ang lumang bahay. Magkaroon ng sariling bahay sa tabing dagat. Habang buhay na magkasama, kasama ang anak nilang dalawa. Iyon lamang ang mga pangarap nila na inakala nila na mahirap abutin. Mga pangarap na kasama nilang nilaro sa kanilang imahinasyon. May mga panahong marahas ang mga alon sa karagatan, ngunit darating din ang oras na payapa iyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kamalasan ang hatid sa buhay nila. May mga panahong pabor sa kanila iyon at eto na nga iyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!